Hindi ka ba tumatakbo? Hindi ba't kaya mo tumakbo? Sasabihin ko sa iyo. Ang asawa ko, hindi basta-basta lang ang pwedeng maging asawa ko, at hindi rin basta-basta lang ang pwedeng tumakas. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Hindi ako ang asawa mo. Ay naku. Alam ko na dahil hindi mo pa ako nakukuha. Kaya't nagdaramdam ka, tama ba? Kaya ngayon, bibigyan kita ng gusto mo. Medyo hindi maganda ito, ah. Mahal kita, baik si Oran. Hoy, sandali, sandali. Bike si Oran. Kaya ikaw ang hipag ko, Supsufe. Ang ibig mong sabihin, kapatid ka ni Baik si Oran. By ZQ. Hindi ba't ikakasal ka na sa kuya ko? Mula sa malayong bundok ng damang, naglakbay ako ng napakalayo. Para lang dumalo sa kasal niyo ng kuya ko. May dala pa akong regalo, sandali lang. Ano ito? Mga gamot ito sa loob, inihanda ng guro ko. Para sa kuya ko. May parte rin kayo. Para sa lalaki, pampalakas. Para sa babae, pampaganda. Sabi ng guro ko pagkatapos ng kasal niyo ng kuya ko. Plano niya. Ikakasal pa ako sa kanya? Gusto ko siyang balatan. Hipag, pakilinaw naman ang sinasabi mo. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ng kuya ko? Huwag kang mag-alala. Kung saktan ka niya, ako ang bahala sa kanya. Imposibleng pakasalan si Bai Xiaoran. Nanay, hindi ako narito para makipag-usap sa iyo. At hindi rin ako nakikipag-usap sa iyo. Nanay, ipapadala ko sa iyo ang address ng kasal. Pwede kayong hindi dumalo, pero kung pipilitin ninyo. Napigilan ako, ganito pa rin ang sasabihin ko. Kung hindi ko siya pakakasalan, mas gugustuhin kong mamatay. Si Aoran. Masyadong maliit ang dibdib mo, hindi ko type. Yung iba, malalaki. Gusto kong subukan, Baik si Aoran. Buti na lang dumating ka. Hindi ba't kapatid mo siya? Tulungan mo akong hanapin siya. Hipag, mas maaga siyang bumaba kaysa sa akin, palagi siyang. Parang multo, biglang nawawala. Kadalasan, siya ang nakikipag-ugnayan sa akin at sa guro ko, hindi ko siya mahanap. Totoo. Totoo, sumpa ko, masamang sumpa. Sumpain mo nga. Kung may kasinungalingan man ako, ang kuya ko, hindi siya makakahanap ng asawa. Yun, hipag. Kung tapos na ang kasal ninyo ng kuya ko, aalis na ako. Hipag, Ano? kuya ko ito. Siyempre, hindi ba kayo kambal? Kambal. Ah, kaya pala kanina, akala ko ngayon ko lang naintindihan. Akala mo ako si kuya. Sino naman kasi hindi makakamali? Magkatulad kayo ng itsura. Magkatulad talaga. Eh, Bike si Auran, ikaw. Masyado ka namang sobra ngayon. Manligaw ka na lang pero huwag kang irresponsible. Nang akit ka tapos iwan mo. Ang mas malala, bakit mo? Bakit mo ginamit ang mukha ko? Ganito ba dapat gamitin ang disguise technique na itinuro sa'yo ng master mo? ano nang nangyari sa'yo? Ah, wala. Manang, dahil hindi natuloy ang kasal mo at kuya. At wala siyang paramdam, aalis na muna ako. Hoy, sandali. Sinong nagsabing hindi matutuloy ang kasal dahil wala siya? Paano ikakasal kung wala ang Ru? Magkamukha kayo, pero hindi mo rin siya mahanap. Kung ganoon, utang ng kapatid, bayaran ng kapatid. Bukas, ikakasal tayo. Nagbibiro ka ba? Sa tingin mo, may mood ako magbiro ngayon? Eh si kuya ko. Huwag mo na siyang banggitin. Kung hindi siya tumakas sa kasal, at hindi niya ako iniwan ng ganito, hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon. Nasa alanganin na ako. Naipadala na ang mga invitation. At bukas na ang kasal. Kung ang mga hindi lang galit ng magulang at pagtawa ng iba ang haharapin ko. Pati posisyon ko sa kumpanya ay maapektuhan. Manang, kahit hindi pa ako nagkakagusto, alam ko ang commitment. Kayong dalawa ni kuya. Nagpa siyang magpakasal, kaya hindi kita matutulungan. Ah, hindi ba ako maganda? Manang,
Pasok. Boss Su, tumawag si Jianjiao kanina. Pupunta na siya rito para hanapin ka. Ano nang kailangan niya? Sabihin mo wala ako. Wala. Xiaofei, sinasadya mo bang iwasan ako? Xiaofei, sino tong lalaking to? Anong ginagawa niyo rito? Ano nang pakialam mo sa ginagawa namin? Ikaw. Alam ko, Xiaofei. Lahat yon ay dahil kay Bai Xiaoran na maliit na kaibigan. Hindi siya marunong magpasalamat, nang akit at tumakas sa kasal. Hindi mo naman kailangan gawin iyon. Masama ang pakiramdam mo. Naintindihan ko lahat iyon. Pero hindi ka dapat magpakababa at makipagkalikutan sa isang lalaking di kilala sa loob ng bahay. Sinabi mong si Bai Xiaoran ay kaibig-ibig. Ikaw, Bai Xiaoran. Narito si Hutu, bata, sasabihin ko sa iyo. Ang bodyguard kong ito ay dating espesyal na sundalo. At tambansang kampiyon ng sanda, kung natatakot ka, lumuhod ka ngayon at magmakaawa. May oras ka pa. Jianjiao, bahay ko ito. Huwag kang mag-aksaya ng panahon, si Xiaoran ay aking nobyo. Ano man ang gawin namin ay kalayaan namin, wala kang pakialam. Tama. Wala kang pakialam. Siya ang aking baizi. Ang nobya ni Bai Xiaoran. Batang lalaki, alisin mo ang kamay mo sa akin. Ikaw, Ay, magpapainit muna ako, ayaw mo. Kung ayaw mo, kagatin mo ako. Hutu, saktan mo siya para hindi siya makilala ng sarili niyang ina. Ako ang bahala sa anumang mangyari, AM, bata. Anong gagawin mo? Dating espesyal na sundalo, di ba? Pambansang kampiyon ng sanda, di ba? Magmamakaawa, di ba? Anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na dahil marunong ka ng konting martial arts. Ay magaling ka na, alam mo ba kung sino ang tatay ko? Kung matapang kang saktan ako ngayon. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo, sasabihin ko sa'yo. Si Soxufi ay aking nobya. Huwag mo siyang pag-interesan. Batang lalaki, sasabihin ko sa iyo. Umalis ka. Hintayin mo lang. Sige na, Bai Ziqiu. Kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka na. Hindi mapapakawala si Jianjiao. Kung alis ako, paano ka naman? Huwag kang mag-alala, hindi na ako magagawa ng anuman. Paano naman ang kasal bukas? Mag-iisip ako ng ibang paraan. May iba pang paraan ba? Maghanap ng ibang lalaki na magpapanggap. Ay naku. Kahit na maliit ang dibdib mo kung sasama ka sa kapatid ko. At gawin yon, medyo hindi ka bagay sa kanya. Buti na lang na naawa ang kapatid ko, may konting konsensya pa, batay sa prinsipyo ng pagtulong sa nangangailangan. Tutulungan ko na lang si Ate Su para na rin sa kapatid ko. Pambawi sa pagkakamali, pagsisikap na makabawi. Anong ibig mong sabihin? Kanina ko pa nakikita, malinis pa si Ate Su. Hindi siguro siya hinawakan ng kapatid ko, pero ikaw. Pagkatapos nating ikasal, tutulungan kita. Bastos. Ate Su, sabihin mo sa akin ang eksaktong kasal bukas. Oras at lugar, bagong baba lang ako sa bundok. May mga ayusin pa ako, bukas na lang. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay, maglalaan ako ng oras. Para magpakasal. Maglalaan ng oras para magpakasal. Yang. Bukas ng 11 ng umaga, sa lungsod, Tanggu Grand Hotel. Kalimutan ka. Sige, alam ko na. Hoy, bagong dating ka lang sa Jianghai. Saan ka matutulog? Sabi ng master ko kung saan tayo dalhin ng tadhana. Kung hindi ka pupunta bukas, paano kita hanapin? Huwag kang mag-alala, sinabi kong pupunta ako, pupunta talaga ako. Ginoong Bai. Ito ang ipinabigay sa iyo ni Boss Su. Ano ito? Sabi ni Boss Su, itong pera ay pasasalamat niya sa tulong mo, Ginoong Bai. 20,000 lahat, kung maayos ang lahat bukas. May karagdagan pang 30,000, Ginoong Bai. Sa ngayon, ikaw ang opisyal na nobyo ni Boss Su. Sa opisina man o sa labas. Hindi marami ang nakakakilala sa iyo, Ginoong Bai, pero meron. Kaya nga, gusto ni Boss Su na gamitin mo itong pera. Para bumili ng disenteng damit. Maghanap ng magandang hotel, maligo. Ayusin ang sarili para bukas sa kasal. Hindi magkaroon ng kahihiyan. Suksifi, inaayawan niya ang dumi ko. Hindi naman, Bosu. Ayaw lang niya sa iyo, Ginoong Bai. Gusto lang niyang maging mas maganda ang itsura mo, Ginoong Bai. Sige, sabihin mo kay Boss Su. Tumanggap ng bayad, tumupad ng tungkulin, pakakasalan ko talaga siya.
Sino yun? Bakit binigyan mo siya ng pera ng at ko? Ate, bakit ka nandito? At si at, ikaw din. Siyempre, hinahanap namin si at namin. Ikakasal na siya bukas, bilang kapatid niya. Hindi pa ako nakakakilala sa manugang. Manugang. Sa totoo lang, yung tao kanina, siya ang manugang ninyo. Ano? Yung pulubi. Hindi ka nagsasabi ng totoo, di ba? Pero yung tao kanina, mukha namang mabait, ang baho nga lang. Galing lang sa biyahe si MR by ilang araw na ang nakalipas. Baka may nangyaring di maganda. Kaya ganyan ang itsura. Bakit mo binigyan ng pera? Malapit na ang kasal. Gusto ni Boss Su na mag-ayos siya. Dapat presentable, hindi pwedeng mapahiya ang pamilya Su. Ha? Isang lalaking palamunin. Dahil diyan, ayaw ng magulang ko na pakasalan siya ng ate ko. Hindi pwedeng. Isang ganyang lalaki. Paano makakasama ng at ko? Hindi siya karapat-dapat. Ate, saan ka pupunta? Kukunin ko ang pera. Tingnan natin kung wala siyang pera. Paano siya makakapunta sa kasal bukas? Ano? Habulin mo siya. Pigilan mo siya. Ang init ng ulo ni Xu. Ang tapang naman ni Baizikyu. Kapag nagkita ang dalawang to, siguradong magkakagulo. Magkakadigmaan o magkakagustuhan. Ang tadhana'y walang hanggan. Tito, ako to, nasa Shanghai na ako. Hello, Ma'am, pasensya na. Tito, yung usapan natin dati. Sandali lang, parang ninakaw ang wallet ko. Tatawag ako ulit. Ha, hindi basta-basta makukuha ang pera ng Camilla Bay. Ibigay ko na lang kay Master, para hindi na niya sabihin. Hindi ako bagay maging magnanakaw. Hoy, Ti. Ano ba? Nagsorry na ako, di ba? Sorry ka, pero ibalik mo muna ang pera ko. Anong pera? Sino ang may utang sa'yo? Te, ang mga panloloko mo. Walang epekto sa akin. Akin na yan. Huwag kang magsinungaling. Tatawag ako ng tulong. Kukunin ko na lang. Hoy. Ay, ang lambot mo naman. Bastos. Te, sinabi mong ang mga asar ako. Dapat subukan ko, di ba? Hintayin mo, hindi ito matatapos. Boss, na video na lahat. Magaling. Bantayan mo pa. Sundan mo siya ng maigi. Kung may masamang ginawa, kunan mo agad at ipadala sa akin. Guguluhin ko ang buhay niya. Sage. Tito Zhu, nasa harap na ako ng bahay nyo. Pa sa domestic, pindutin ang isa. Pa sa international, pindutin ang dalawa. Anong isa? Anong pinagsasabi mo? Tito, Ikaw nga, ang cute-cute mo, hindi pa kita sinisingil. Sinusundan mo ako, tapos kumatok ka pa. hindi yung bata, makinig ka. Sino ng kapatid mo? Miss, Sino ang miss? Ikaw ang miss. Miss ang pamilya mo. Nin, Ang pangit pakinggan. ang hirap. Emi, makinig ka, ako si Su Chuyer. Tawagin mo na lang akong Miss Su. Miss pa rin? Sige, Misu. Misu, kanina kasalanan ko. Tungkol sa pera, hindi dapat hinipuan ang puwit mo. Ikaw pa. Pero, hindi talaga kita sinusundan. Hinahanap ko si Uncle. Uncle. Si Uncle Zhu Wendao Zhu. Uncle Zhao. Mali ka ng bahay. Umalis ka na o papakawalan ko ang aso. Suer, sino yan sa labas? Ako po, Uncle Zhu. Ikaw, ang cute-cute mo, huminto ka. Uncle Zhu. Ang tagal-tagal na, hindi na ako tinatawag ng ganyan. Ako, si Zhao Wendao. Ay naku. Noong araw,
Hari ako na magnanakaw. Nasa kulungan ako. Halos 20 taon akong nagtiis. Tumigil na ako. Wala na sa mundo ng mga kriminal. Uncle Zhao. Ang layo na ng tawag na yon. Ikaw kaya ang... Cute-cute lang yan. Hinipuan pa ang puwit ko. Hoy, Uncle Zu, misunderstanding lang yan, junior sister. Hindi ko alam ang identity mo noon, tapos. Ninakawan niya ako, kaya. Konting parusa lang. Magnakaw? Ano? Na video ni Hauge. Ayos. Sa mga blackmail na to, panoorin niyo kung paano ko siya paghihirapan. Hauge, yung bayad, huwag kang mag-alala pagkatapos. May parte kayo. Ngayon, subaybayan niyo lang hanggang makatulog sila. Hauge, kukunan mo sila sa kama? Scandal? Yung masira ang pangalan, hindi lang yan salita. Sage, luluto na lang ako. Nen, anong gusto mong matutunan? Walang gagawin mamayang hapon. Turuan ka na lang ng senior mo. Busog ka na, cute. Kung busog ka na. Turuan mo na ako ng top level na pangungupit ng underwear. Malawak at malalim ang sining ng pagnanakaw. Kailangan magsimula sa mga pangunahing kasanayan, unti-unti. Hindi ito matutunan sa isang araw at wala pang mga gamit. Paano matutunan? Anong mga kagamitan ang kailangan? Hindi mo alam ang pagnanakaw ay nangangailangan ng mata sa ilong, puso sa puso, katahimikan, at koordinasyon ng kamay at mata. Kailangang dalhin sa rurok ang lakas ng mata at kamay. Bago magawa ang tinatawag na top sparrow. Ngunit ang pagsasanay sa lakas ng mata at kamay ay nangangailangan ng profesional na kagamitan. Ang hirap naman. Ano sa palagay mo? 3 taong gulang pa lang ako nang mag-aral sa aking guro. Kahapon lang ako bumaba, nagpraktis ng 17 taon. Bago ko naabot ang ganitong tagumpay. Sige na. Teka, sinabi mong kahapon ka lang bumaba. Paano ka nakipagrelasyon sa ate mo? Ganito, nang bumaba ako para magsanay, nakilala ko ang ate mo. Siguro dahil sa aking kagwapuhan at personal na karisma. Kaya't nagkaibigan kami sa unang pagkikita. Ang kapal ng mukha. Ayaw ko kung hindi mo ako turuan. Tatawagan ko agad ang at ko at sasabihin ko sa kanya na inabuso mo ako. Ako? Bakit hindi pa ito natatapos? Ano? Anong nangyari, munting kapatid? Naaksidente ang kaklase ko at na-ospital. Kailangan kong pumunta agad. Sasama rin ako. Kaklase ko yun. Bakit ka sasama? Hindi mo alam, munting kapatid, sa mga taong iyon sa itaas. Hindi lang ninakaw ang aking natutunan, kundi pati medisina. Lahat ng pasyenteng aking tinignan doon ay tinatawag akong munting henerong bay. Marunong ka ring mapagaling. Ha? Umalis ka. Mang, sa ospital, bilisan mo po. Sage, Anong ginagawa mo dito? Mang, sa ospital, bilisan mo po. Sage po. Chill, bakit ka nasa ospital? Iyon ang kaklase kong inilagay sa stretcher, kaya pumunta ako. Kumusta na siya ngayon? Katatapos lang ng operasyon. Ligtas na ang buhay niya, ngunit ano? Acute severe traumatic brain injury, may kasamang brain hemorrhage, nasa malalim na pagkawala ng malay. Maaring hindi na siya magising magpakailanman. Doktor, mag-isip ka ng paraan. Isang anak lang ang meron ako, si Tingting. Kung may mangyari sa kanya, hindi na rin ako mabubuhay. Dr. Su, ang galing na ng teknolohiya ngayon. May paraan para magamot ang koma, di ba? Huwag kang mag-alala, basta magising si Tingting. Uwi kami agad para mag-ipon ng pera. Kahit magkano. Hindi ito tungkol sa pera. Pero huwag kayong mag-alala, gagawa ako ng posibleng treatment plan. Salamat. Malapit na siguro dumating ang eksperto. Asikasuhin niyo muna ang admission ni Tingting at bayaran ang operasyon at ospital. Magkano kaya? Mga 20,000. Mauna na ako. Bay si Auran, bakit ka rin nandito? Kilala mo ako.
Syempre, bukas magiging bayaw na kita. Bakit di kita dapat kilala? Kilalanin ulit tayo. Ako si Bay, YZQ. By ZQ. By si Auran ang palayo ko. By ZQ ang totoong pangalan ko. Ang nasa ko. Bayaw, seryoso ka. Sige na, kailangan kong puntahan si Tingting. Bayaw, maligayang kasal. Salamat, Lao Liu. Naaksidente ang anak kong si Tingting. Nasa ospital siya ngayon, pwede ba? Tianlin, kung wala talagang paraan. Uwi na ako at ipagbili ang prutas at bahay. Wala na tayong magagawa. Tita, sandali, tatawagan ko ang ate ko. Papadalhan niya tayo ng pera. Buhay ang nakaya. Salamat. Huwag na kayong mag-abala. Meron akong pera. Asikasuhin niyo na ang admission. Xiao Tsui, siya ang bayaw ko. Bukas ikakasal sa ate ko, kaya pera niya. Pera ng ate ko yan, pareho lang. Swerte ni Tingting na may kaklaseng tulad mo. Huwag kayong mag-alala. Pag gumaling na si Tingting. Babayaran namin agad ang pera. Ang pera kapag buhay ang iniligtas. Pero ang sakit ni Tingting. Baka hindi sapat ang perang ito para magamot. Ano ka ba? Hindi ka marunong mag-alo. Ang ibig kong sabihin. Kaya kong gamutin ang sakit ni Tingting. Tita, ganito, mula bata pa ako, sumusunod ako sa aking guro, nag-aaral ng medisina. Marami na akong nakitang mga pasyenteng nasa koma, kung maniniwala kayo sa akin. Pwedeng subukan ko. Ikaw, bakit ka nagmamagaling dito? Akala mo ba talaga healer ka? Sinasabi mo bang kaya mong gamutin ang sakit ni Tingting? Binata, salamat sa iyong pagmamalasakit. Pero ang lala ng kalagayan ni Tingting. Nakita mo naman. Bigyan mo ako ng 10 minuto, 70% ang tiwala ko. Na magigising si Tingting. Siyempre kung hindi kayo maniniwala sa akin. Sige, huwag na lang. Binata, pag-usapan muna namin ang kito mo. Pwede ba? CJ, Hinahanap mo ba ang sarili mong kapahamakan? Nagsisinungaling ka ng walang paghahanda. Kung may mangyari, kaya mo bang panagutan? bakit? Hindi ka naniniwala sa kakayahan ko sa medisina, Junior. Naniniwala ka? Wala. Ikaw, Binata, kung sakali lang, kung sakali. Kung hindi magamot ang sakit ni Tingting, may mga posibleng epekto ba? wala. Pero si Iyar Zhao, kakatapos lang mag-opera kay Tingting. Nasa ICU siya para magpagaling. Kung walang pahintulot mula sa ospital, kami, hindi makakapasok para dumalaw. Huwag kang mag-alala, Tito, basta pumayag ka. May paraan akong makakapasok tayo. Ito. Sige, binata, mabait ka. Pasok na tayo. Tara na. Hindi pwede ito. Girozu, huwag mong laging istorbohin kung may mangyari sa batang ito. Malaki ang babayaran ng ospital namin. Boss Kian, may problema. Bababa na muna ako. Ano ang nangyari? May tao lang. May pumasok sa kwarto ni Chen Tingting. Nagsasabing kaya siyang iligtas. Kalokohan. Sino ang may gana? Kuya, seryoso ka. Kaya mo ba, binata? Kaya, Sage. Tigil. Sino ka? Di mo ba narinig? Sasagutin mo ba kung may mangyari? Boss Kian, huwag mo muna siyang gambalain. Kung titigil siya ngayon, siguradong mamamatay ang pasyente. Ito'y golden needle acupuncture. Ano yon? Nabasa ko lang sa mga lumang aklat ng medisina. Ang tungkol dito, ngunit hindi ko inaasahan na makikita ko ito ng personal, lalo na sa ganitong pamamaraan sa harap ng publiko. Baka si Kuya ay tunay na tagapagmana ng isang tradisyonal na paaralan ng medisina. tapos na. Binata, si Tingting. Naayos na ang pinsala sa kanyang utak. Kailangan pang magpagaling ang bungo. Sa pagbisita ko ngayon, may dala akong gamot. Ibibigay ko sa inyo mamaya. Inumin niya ng regular, gagaling siya sa loob ng kalahating buwan. Ayoko nang makining. Anong kalahati? Gagaling sa kalahating buwan? Binata, kahit sino ka pa, hindi ka dapat tumasok ng walang pahintulot sa silid ng emergency. Ginamitan mo ng karayom ang pasyente ko. Sasabihin ko sa iyo, Ano nang ibig mong sabihin na pasyente mo?
Ako ang nag-invest sa ospital na ito. Lahat dito ay akin. Paano hindi pasyente ko? Sige, sabihin nating pasyente mo si Tingting. Kaya mo bang gisingin si Tingting? Hindi mo maaalis ang sakit ni Tingting. Hindi mo mailigtas ang buhay ni Tingting. Hahayaan mo lang siyang mamatay. Ganito ba kayo? Hindi kita kakausapin ng matagal. May mga alituntunin ang ospital. Kailangan ng lisensya para mag-practice ng medisina. Ang pagpasok mo ng ganyan, labag sa batas, alam mo ba? Hindi ako naniniwala. Hindi mo ba sinabi na magigising siya pagkatapos ng ilang tusok? Tama. Paano kung hindi siya magising? Sasagutin mo ba ang responsibilidad? Kung hindi siya magising, susuko ako. Buhay ko ang kapalit. Pakiusap, tumahimik ka muna ngayon. Ikaw, Dito, tita, sandali lang. Sa loob ng 5 minuto. Gigising si Tingting. Kukunin ko muna ang gamot. anong 5 minuto? Ginagago mo ba kami? Mukhang aalis ka para kunin ang gamot, pero takas pala ang plano mo. Boss Kian, hayaan mo na ang bayaw ko ang kumuha ng gamot. Ako ang bahala kung may mangyari. Ikaw. Sech, Suzitsi, kung may mangyari sa pasyenteng ito, ikaw ang mananagot. Pwede bang tumahimik kayo? Di ako naniniwala, tinusok-tusok lang, magigising na yan. Gising na. Gising na si Tingting. Gising na talaga. Ang galing ng bayaw ko. Bayaw. Ang galing na senior ko. Nasaan si senior? Senior. Senior. Umupo ng matahimik, isara ang mga mata, pirmihin ang kamao, at mag-isip ng malalim. Pumatok ng 36 na beses ang mga ngipin. Hawakin ang ulo gamit ang 2 kamay. How, kamusta? Dapat tulog na yung lalaki. Tulog na. Nga pala, kanina mo sinabi kagabi. Sina Bai Xiaoran Asutsuer ay pumunta sa City Hospital at nagising nila ang isang coma-patient. Ang weird nga eh. Tinusok-tusok lang niya sa ulo yung babae. Nagising na. Hinahanap siya ng buong ospital. Sabi nila, doktor siya ng Himala. Doktor ng Himala. Di ganon kadali maging doktor ng Himala. Ang ibig sabihin ni Hao, kung kaya niyang magligtas, kaya rin nating pumatay. Kung kaya niyang panggisingin, kaya rin nating patayin. Pumatay. Akot ka? Hao, pagkatapos nito. 50,000 sa'yo. Di pera yan, buhay ang kapalit. Baka 1,000,000. Huwag kang mag-alala, gawin mo lang siya ngayong gabi. Ayusin ko, bukas umaga, eroplano, palabas ng bansa. Ngayon, alam na ng buong ospital. Si Bai Xiaoran, ang pumasok sa ICU nang walang pahintulo. Kung may mangyari, siya ang pinaghihinalaan. Hao, magpapasa ulo ka pala. Gagawin mo ba o hindi? Sabi nga, sa panganib nagmumula ang kayamanan. Gagawin ko. Bakit ngayon ka lang? Magsisimula na ang kasal. Magsisimula na ang kasal. Bakit wala pa si Bayaw? Bayaw, bakit ngayon ka lang? Hinihintay ka na. Pasensya na, kagising ko lang. Ikakasal ka sa ate ko. Ang dali-dali mo naman. Kots, damit, handaan, seremonya, lahat yan. Si ate ang nag-ayos. Ikaw, wala kang ginawa. Wala kang pakialam. Tulog ka lang hanggang ngayon. Pinili ka ng ate naming si Chufi. Swerte mo yan. Swerte mo sa buong buhay mo. Wala ka man lang ambag. Wala man lang dumating na kamag-anak o kaibigan. Nahuli ka pa. Huwag mong isipin na may kakampi ka kay Chufi. Hindi kita kayang gawin. Kapag nagalit ako, hindi na matutuloy ang kasal ngayon. Tita, ako. Hindi ba't ito ang ikakasal? Malapit na magsimula ang kasal. Akala ko hindi ka na darating. Gusto mo palang maging kite na lang. Kahit hindi dumating ang bayaw, hindi ikaw ang dapat dito. Naggapanggap at nag-uutos. Tita Su, kung tama ang alala ko. Naalala kong nangako ka dati. Sinabi mong 4 ang anak mong babae sa pamilya Su. Kahit ayaw sumang-ayon ni Chuifi, napakasalan ako. Pabayaan mo akong pumili sa pagitan ni Naihan, Zitzi, at Cheer. Kailangan akong maging manugang ng pamilya Su. Ang sinabi mo, nananatili pa bang totoo ngayon? Nanay,
Totoo ba ito? Ipinagbibili mo ba ang mga anak mo? Tingnan ninyo si Xiao Hao, ang ganda ng itsura. May magandang pamilya, may magandang pinag-aralan. Ano bang kulang sa kanya para sa ate mo? Bulag ang ate mo. Ayaw pakasalan ang gandang lalaking si Xiao Hao. Gusto pa niyang pakasalan ang isang cute na galing sa bundok. Hindi bulag ang mata ko, kung ayaw ng ate niyo, kayo ang magpakasal. Ayaw ko. Sumasagot ka na. Matigas na ang ulo ni Cui Fi. Hindi ko na siya mapipigilan. Kayong mga ito, dapat sundin ang sinasabi ko. Kung sino ang gusto ni Xiao Hao, siya ang pakakasalan. Walang pagtatalo. Itason, sa totoo lang, sa tingin ko, maganda si Zitzi. Kung pwede, gusto ko. Huwag kang mag-asa. Ang bata, lalong sumasama ang ugali. Hindi marunong tumingin. Itason, huwag magalit. Huwag kayong mag-alala, ang pagmamahal. Dahan-dahang lumalago. Basta payag kayo at ni Tito Su. Iyak na magbabago ang isip ni Suzitsi. Hintayin ko na lang ang magandang balita mula sa iyo. Huwag ninyong balakin si Zixi. Ano ang sinabi mo? Hanggat hindi sumasang-ayon si Zixi, walang may karapatang pilitin siya. Sino ka ba? Ang usapin ng pamilya Su. Hindi mo dapat takialaman. Tita Son, ang napili ni Tsui Fei na manugang. Hindi pala ordinaryo. Hindi pa man nakakasal. Gusto nang maging Panginoon sa bahay. Kung papapasukin siya sa pinto ng pamilya Su, parang nagpapasok ka ng lobo sa bahay. Naghahangad sa yaman ng pamilya Su. Masyadong mataas ang pangarap. Wala pang marriage certificate. Bukas papapuntahin ko si Cui Fi Asya. Gumawa ng prenuptial agreement para hindi niya makuha. Kahit isang kusing ng aming pamilya Su. Matalino talaga si Tita Su. Naalala ko, kahapon ko pa sinasabi sa'yo, huwag mo akong balikin. Isang araw pa lang, nakalimutan mo na. Dito ka pa nagkukwentong barbero, nagpapalit ng katotohanan. Masyado akong naging mabait kahapon, hinayaan kitang mabuhay. Ikaw, Kuya, bilisan mo. Magsisimula na ang kasal. Ayan na. Xiao Hao, huwag kang mag-alala. Kapag pumasok siya sa pamilya Su, hindi siya magiging masaya. Tingnan natin kung paano ko siya pagtritripan mamaya. salamat, Tita Son. Ano ang sinabi mo? How, kumusta? Maayos ba ang lahat? Balita ko sa kapatid ay kumalat na sa buong ospital. Nagkagulo na ang lahat. Akala nila, dahil sa pagtusok ni Bai Jia Oran kahapon, namatay si Chen Tingting. Ang investor ng ospital na si Qian Jingshen ay tumakbo sa munisipyo para magreklamo. Dumating na rin ang pulisya. At ang namumuno sa kanila ay ang kapatid ni Su Tsuifi, si Su Yihan. Ang galing. Magaling ang ginawa mo. Itasun, pasok na tayo. Isang binata, basta-basta na lang tumusok sa pasyente. Nandun ka. Bakit hindi mo pinigilan? Gusto ko rin. Nang mabalitaan ko, agad akong dumating. Nakita ko ang binata, tumutusok na. Sabi ni Dr. Su, kapag pinigil ang pagtusok, mamamatay ang pasyente. Kaya naghintay na lang ako. At pagkatapos niyang tumusok, gumising ang pasyente. Sino ba yung batang yan? Ang apelido niya ay Bai, palayaw niya ay Bai Xiaoran. Ang tunay niyang pangalan ay Bai ZQ. Sabi nila, asawa ng kapatid ni Dr. Su. Parang magpapakasal sa ate niya. Ano? Asawa ko. Yihan, wala kayong mapapala sa paghuli sa akin. Tumahimik ka na. Sa presinto na tayo mag-usap. Kaya seryoso kayo. Sa tingin mo, nagbibiro kami. CJ, huling tanong na lang. Patay na talaga si Chen Tingting. Nagpadala si Boss Ian ng autopsy para kay Chen Tingting. Halos sigurado na. Si Chen Tingting ay namatay dahil sa karayom na tumusok sa utak niya. Kung possible. Sa pag-imbestiga ng mga pulis, ebidensya ang mahalaga. Sa ngayon, ikaw ang pinakamalaking sospek. Suwihan dahil halos naging. Uya muna ako, pwede bang bago tayo pumunta sa istasyon? Dalhin mo muna ako sa ospital. Gusto kong makita kung ano ang kalagayan ni Tingting. Parang hindi mo naunawaan ang sitwasyon. Autopsy ang trabaho ng ospital. Ang pag-imbestiga, sa amin. Ang kailangan mo lang gawin, sumama sa akin at tumulong sa investigasyon. Talagang pupunta ako sa ospital. Kung hindi ako papayagan. Pasensya na, kailangan kong pumunta ng mag-isa. Nakapusas ka at napapaligiran ka ng mga tao ko. Makakalayas ka pa ba sa harap ko? Kung kaya mo talagang tumakas sa akin. Pagkukulang ko yon at hindi na kita pagusigin. Kung ganon, hindi na ako magpapakumbaba. Paano mo nagawa yon? Gusto mong matuto? Wala akong oras ngayon. Ikaw. Bakit ako hindi makagalaw? Aalis na ako. Paalam, hipag. Ikaw. Impossible. Kagabi, si Chen Tingting ay gumaling na sa akin. Bakit? May nanakit ba sa kanya? Ikaw, peking manggagamot ka. Pumatay ka sa pasyente ko. At naglakas loob ka pa magulo dito sa ospital. Huwag mong hawakan ang anak ko. Ibalik mo sa akin si Tingting. Ibalik mo ang aking Tingting. Gago ka. Tita, pasensya na. Kung wala na si Tingting, wala na rin akong dahilan para mabuhay. Gago ka. Sinungaling ka.
Ibalik mo sa akin si Tingting. Sage, tama na. Bahagi ng buhay ang kamatayan. Kahapon, nakita ko namang. Tumulong talaga ang binata. Mabuti ang kanyang hangarin. At biglaan namang namatay si Tingting. Hindi pa natin sigurado, hindi pa talaga sigurado. Lumabas na ang autopsy report. Ginto mong kayom ang pumatay. Huwag kang umasa. Kahapon, sa pasyente ko, siyang nabises kang tumusok. Isang tusok, nabutas ang pituitary gland. Ito ang pangunahing dahilan ng pagkamatay. Pituitary gland. Anong ginagawa mo? Tama ka, Boss Tian. Talagang may tumusok kay Chen Tingting. Basically, Saan ka tatakbo? Pero hindi ako ang nagtusok ng tayo. May ibang. Pagkatapos magising si Chen Tingting, nagtusok ulit sa punto ng acupuncture ko. Napakalalim ng pagtusok. Lumagos na. Pituitary gland ni Chen Tingting. Ang taong ito. Halatang gustong patayin si Chen Tingting. May mas masahol pa. Gusto mo ba subukan? Engkantada? Sage. Nakakainis, pasok. Hao, maayos ang lahat. Nakuha na ni Xuanzi ang pera. Pumunta na sa Thailand, kakalapag lang ng eroplano. Si Bai Xiaoran, hindi talaga pangkaraniwan ang lalaking iyon. Nakapusas na siya, nakasakay na sa patrol car, pero nakatakas pa rin. Atlo sila suyihan laban sa kanya, hindi nila nahuli. Tumakas? Ano na ang nangyari? Pagkatapos tumakas, hindi siya umalis sa Shanghai, hindi rin nagtago. Sa halip, hayagan siyang pumunta sa City Hospital. Alam mo gusto niyang masaksihan mismo ang pagkamatay ni Chen Tingting. Kaya sabihin mo sa kanila, sundan nila siya. Mabuti. Sundan mo siya ng tao. Hanggang sa mamatay. Ipaalam mo agad sa akin ang anumang balita. Umalis ka na. Mahal ko. Handa na ba ang kera? I-check mo. Ang kailangan mo. Alis na ako. Bai Xiaoran, hindi ka ba magsasalita? Siya nga pala ang may pakana. Masyadong bata pa si Bai ZQ. Madali siyang napaniwala. Pero, may paan ako. Suyihan, magbigay ka ng paliwanag sa akin. Kapitan, naiuwi ko na ang tao. Alam mo ba na ang isyong ito? Kumalat na sa internet? Binabansagan tayo ng masama. Kapitan Zheng, may nagkapalala nito. Huwag kang magdahilan. Ayon sa alam ko, ang suspect ay nobyo ng ate mo, ang magiging bayaw mo. Sa relasyon yung iyan, sa palagay mo ba? Maniniwala ang mga nasa itaas? Maniniwala ba ang mga tao sa Shanghai? Maniniwala ba ang mga nagpapalala sa internet? Kapitan, pakinggan mo ako. Ano pa? Dalhin mo agad ang tao. Sa kulungan ng City Hall, tapos tawagan ang media. 2 oras, sa conference room sa unang palapag. Magpatawag ng press conference para sa kaso. Ipaliwanag ang sitwasyon sa media ng harapan. Pagsikapang maibsan ang negatibong epekto sa City Hall. Pigilan ang pagkalat ng issue. Huwag bigyan ng pagkakataon ng mga nagsisulsol at kumakalat ng tsismis na manguha ng bentay. Kulungan. Kakadala ko lang ng suspect. Hindi pa na-interrogate. Diretsong kulungan na. Hindi ba't hindi ito angkop? Anong hindi angkop? Hindi mo ba sinabi kanina na nag-issue ang ospital ng autopsy report ng biktima? Tama. At sa autopsy report, malinaw bang nakasulat na ang biktima ay namatay sa pagtusok ng karayom o katulad nito? Mula noong naaksidente at naospital ang biktima hanggang ngayon, si suspect lang ba ang nagturok sa kanya? Siguro ay po. Sapat na ang may testigo at ebidensya na. Ikulong muna natin ang tao. Ang ating prioridad ngayon ay ipaalam sa mga mamamayan ng Jianghaicheng ang sitwasyon at kontrolin ang opinyon ng publiko. Mabawi ang nawalang dangal ng ating team dahil sa'yo. Naiintindihan mo ba? Naintindihan ko ang ibig sabihin ni Kapiteng. Ngunit sa palagay ko, dapat muna nating imbestigahan ng maigi. Bago mag-anunsyo, agad na pagpapaalam sa publiko ay makakontrol nga ng opinyon. Ngunit mas mabuting maging handa sa lahat ng posibilidad. Paano kung makakita tayo ng bagong ebidensya? At malaman na iba ang pumatay kay Chen Tingting? Kung ganon, ang mawawala ay hindi lang ang dangal ng ating departamento, kundi pati ang autoridad ng City Lord. Suyihan. Ikaw ba ang kapitan o ako? Ikaw. Kung gayon, huwag kang magdaldalan. Sundin ang utos. Dagdag pa, dahil sa espesyal na relasyon mo sa suspect, maghahanap ako ng papali sa'yo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng press conference, suspended ka ng 3 araw para mag-isip. Ano, Kapiteng Zheng, hindi ako sa ayon. Tiisin mo, sa ugali mong ito na walang respeto, at nagmamalaki sa harap ko. Naniniwala ka bang pwedeng kitang ilipat sa labas ng ating team, at gawing anti-pickpocket sa kalye? Ako. Anong ako? Lumabas ka. Pero, Lumabas.
Ano? Totoo ba? Sage. Ay emal mo agad sakin. Gusto kong makita ngayon. Yihan, bakit ka rin umuwi? Tumawag si mama. May kailangan daw. Ate, okay ka lang ba? Wala akong problema. Si Baisy Q naman. Huwag mo nang banggitin sa akin ang tungkol sa kanya. Kahit ganito na ang kalagayan ko, may nagmamahal pa rin sa akin. O baka minumura ako. Hindi ko alam. Sinabi ng kuya ko na ayusin niya ito. Paano niya ayusin? Ate, pakinggan mo ako, kung sakali lang naman. Kung hindi pumatay ang asawa mo, kung na-fram lang siya, makikipagbalikan ka pa ba sa kanya? Ang ganda ng panahon ngayon. At ikalawa, nakabalik ka rin. Sige, pasok na tayo. Tara. May bago akong lead. Kayo muna ang mag-usap, aralin ko muna ito. Sage. O nga pala ate, okay ka lang ba? Okay lang. Paano naman okay lang? Tingnan mo ang ginulo mo sa pamilyang Su. Maya-maya darating si Xiao Hao. Hindi lang kailangang patunayan ang kalinisan ng pamilyang Su. Kailangan din niyang maghanap ng koneksyon para patayin ang gago na yon. Kailangang patayin talaga siya. Ma, sino ang tinutukoy mong gago? Ano naman ito? May nagmamahal sa akin o may nangungutya? Araw-araw na lang. Si Baisy Q ang tinutukoy ko. Ang gago na si Baisy Q. Ma, ikaw. Xiao Hao, dumating ka na. Tita Son, Halika, umupo ka. Ganun pala. Chen Jiahao, ang laki talaga ng mukha mo. Ginawa mo ang ganoon, tapos naglakas loob ka pang pumunta dito sa bahay namin. Suyihan, sasabihin ko sa iyo, may limitasyon ang pagtitiis ko. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Basta humingi ka ng tawad sa akin. Kakalimutan ko na ito. Pero kung hindi mo ito tatanggapin, huwag kang magalit kung magiging malupit ako. Kapag umalis na ako sa bahay ng pamilyang Su, sa pinto na ito, kung lalapit ka sa akin sa hinaharap, kailangan mong lumuhod. Chen Jiahao, ikaw talaga. Walang takot sa batas. Kaya pala may lakas ng loob kang magpapatay. Ano? Magpapatay? Nalaman ko na ang totoo. Ang pumatay kay Chen Tingting ay ibang tao, hindi si Baisy Q. At may sapat na akong ebidensya. Ang bagay na ito ay may kinalaman kay Chen Jiahao. Hindi siya makakaligtas. Kaya, siya ang nagpapatay kay Chen Tingting. Ipa-fram kayo sa biyanan ko. Ang galing, talagang magagaling ang mga babae ng pamilya Su. Naghandog ng piging na puno ng patibong. Sunod-sunod na inaakusahan ako. Nagsinungaling at sinabing ako ang nagpapatay. Suyihan, mas mabuting bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag, kung hindi, hindi lang kita papayagang maging pulis na ito. At ikaw, Asipay Xiaoran, ang magandang iyon, magkakasama makukulong. Xiao Hao, huwag ka muna. Huwag kang magmadali. Baka nagkamali lang si Han. Ako ang bahala sa iyo. Bahala sa... Inay, Bastos. talaga bang nakuha mo ang ebidensya? Anong walang kwentang ebidensya? Suyihan, sasabihin ko sa iyo. Walang ebidensya, hindi mo ako mahuhuli, hinahamon mo ang dignidad ng alkalde. Hintayin mo, kung hindi kita mapapasok sa bilangguan, hindi ako tatawaging Chen. Huwag kang mag-alala, matagal na akong nagtatrabaho sa tanggapan. Walang ebidensya, hindi pwedeng hulihin, ganyang bagay. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Binigyan na kita ng pera, ngunit ang trabaho mo ay hindi maganda. Paano nangyari iyon? Patay na si Chen Tingting. Patay na si Chen Tingting, tama. Ngunit ikaw ang pumatay. Sage, sabihin mo ng totoo sa akin. Paano namatay? Ano ang ginamit? Howji? Ang trabahong ibinigay mo sa amin ay pumatay. Ngayon patay na ang tao. Howji, naabot na ang iyong layunin. Tungkol sa proseso at paraan ng pagpatay. Hindi na siguro importante iyon. Sage na. Hindi ko na itatanong ang proseso. Ang resulta lang ang importante sa akin. Nakuha na ninyo ang pera. Pinatay na ninyo ang tao para sa akin. Ang mga susunod na aw, manatili kayong tahimik sa daylan. Walang pahintulot ko, huwag kayong uwi, naiintindihan ba? Impossible, hindi ito ako, special effects. Ito ay talagang gawa-gawang special effects. Suyihan, sabihin mo sa akin, saan mo ginawa ang video na ito?
bilang isang pulis. Hindi ka natatakot na gumawa ng faking ebidensya. Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Gusto ko ang ate mo. Gusto kong makipag-ugnayan sa pamilya Su. Hindi mo naman kailangang ganyanin ako. Su Yihan, hintayin mo. Pati ang buong pamilya Su, hintayin ninyo. Chen Jiahao, huwag kang magulo dito. Kung totoo ba ang video na ito, dalhin na lang sa pag-examine. Kahit anong sabihin mo, makikita sa telecom ang tala ng iyong tawag. Tingnan natin kung tumawag ka talaga sa hitman. Kung hindi man, siguradong may CCTV sa gusali ninyo. Kung ikaw nga ito, malalaman din natin. Ano man, may motibo kang pumatay, may ebidensya. Sumama ka sa akin. Kung peke man ang video, walang makakapagpahatang sa'yo. Ngayon, tumayo ka. Lakad. Bumalik ka rin pala. Ikaw pala, Boss Chen? Anong nangyari kay Haoji? Anong nangyari? Nagpapatay si Haoji. Nakahanap ng ebidensya si Su Yihan. Dinala na sa presinto. Nagpapatay. Ano ba talaga to? Ipaliwanag mo. Walang nanakit sa'yo sa kulungan. Kung may nanakit, ipagtatanggol mo ba ako? Hindi ko alam kung bakit ka nagustuhan ni At. Bayaw, nakauwi ka na rin. Para sa pag-uwi mo, kami ang magluluto bilang pasasalamat at pag-usapan natin ang kasal. Kasal? Pasensya ka na sa mga sinabi ni Zixi. Wala yun. Bakit ako magagalit? ZQ, tapos na ang usapang kasal. Nahiya na rin ako ng husto. Pero ngayon, kain muna tayo sa amin. Kain muna tayo, okay? Sa susunod lang, pupunta muna ako kay Chen Tingting. Alam mo ba address niya? Pumunta kami next year noong isang araw. Unit 311, Yuxing Apartment. Kung pupunta ka, mag-ingat ka. CJ. Sigurado kayo? Opo, sigurado. Hindi siya ang pumatay, ang tauhan ni Chen Jiahao. Sa madaling salita, hindi siya ang tumira. Hindi man lang attempted murder. Paano ninyo nasabi? Na hindi siya ang tumira, ma'am? Ito ang autopsy report. Isang sugat lang ang nakamamatay. Ang nakagawa ng ganitong sugat, kagaya lang ni Bai ZQ. Doktor na bihasa, para makita ang eksaktong butas sa buhok. At tusukin para mamatay. Si Bai ZQ, naimbestigahan na? Malinis si Bai ZQ, based sa investigasyon. Hindi ito medical malpractice o pag-upa ng hitman. Ito ay isang planadong, sinadya at detalyadong pagpatay. At bago mamatay, nakaranas siya ng matinding aksidente sa sasakyan. Tumakas ang sasakyang nakabangga, ayon sa video sa lugar ng aksidente. Hindi ito aksidente, kundi sinadyang pagbangga. Kailangang imbestigahang mabuti ito. Dapat mahuli ang tunay na salarin agad. Sandali. Yung si Chen Jiahao. Pakawalan mo na ngayong gabi. Pero nagtangka siyang magpapatay. Alam ko, isang spoiled na anak lang siya. Wala siyang alam. Wala namang kaso. At wala ring testigo. Hindi tama na patuloy siyang ikulong. Nakuha ko na. Pero, kahit wala siyang alam, mula sa pagtatangka niyang magpapatay, malinaw na walang takot siyang tao. Iyak na marumi ang loob ng Chen Group. Pagkatapos ng kasong ito, bantayan mo sila. Ang mga ganitong salo sa lipunan, dapat hulihin isa-isa. Opo, komplikado ang Chen Group, mag-ingat ako sa investigasyon. Bago makita ang ebidensya, hindi ako magpapahalata. Sej, aalis na ako. Sej. May paraan na. Tungkol sa ebidensya, naiintindihan ko. Basta makawisit si Yao Hao, pupunta agad ako at ibibigay ito sa iyo. Walang maiwan na bakas ngayon, di ba? Wala, huwag kang mag-alala. Sige, kunin mo na siya sa loob. Ikaw, Pasensya na, nahuli ako. pasok ka, umupo ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Mamamatay tao ka. Dapat kang mamatay. Ibalik mo sa akin si Tingting. Bayaran mo si Tingting. Mahal. Tungkol kay Tingting, wala pang resulta ang investigasyon. Huwag tayong maghinala agad. Tito Chen, Tita Wang. Pananagutan ko ang pagkamatay ni Tingting. Ano man ang sabihin niyo, susundin ko. Sandin, umalis ka. Umalis ka rito. Kung gusto mong lumuhod ka. Tingnan natin kung gaano katagal.
kayang lumuhod ng isang mamamatay tao. Ed. Tsuyer, bakit ka nandito? Abala ako. Maglaro ka na lang, ha? Hindi na kita maasikaso. Ate, alam ko na ang nangyari. Dahil kay kuya. Nailipat ka sa traffic group, naglalagay ng kiket. Alam mo na, Tsuyer. Ate, okay ka lang ba? Okay lang ako, umuwi ka na. Nagtatrabaho pa ako. Baka gusto mong sumama sa akin kay Tingting ngayon. Samahan mo na lang ako ulit sa bahay ni Tingting ngayon na. Best friend ko si Tingting. Parang magulang ko na rin ang magulang niya. At nangako ako sa kanila na dadalhin kita, ate. Para pag-usapan natin ang kaso. Wala ka namang ginagawa, Ed. Sumama ka na lang sa akin. Wala akong ginagawa. Abala ko. Sige, di ka naman talaga walang ginagawa. Pinipilit lang kitang magpahinga. Parang may halong panunukso yung sinabi mo, Ed. Wala. Nga pala, Ed. Kung nakalaya na si kuyang asawa mo, si Chen Jiahao. Ed, bakit ka tahimik? Tapos na ba ang kaso? Si Chen Jiahao ang pumatay, di ba? Anong parusa sa kanya? Bitay. Kung hindi bitay, Baka hindi matanggap ng magulang ni Tingting. mayaman ang pamilya ni Chen Jiahao. Baka pera-perahan na lang ang kaso. Huwag kang mag-alala. Hindi si Chen Jiahao. Nasaan ang bahay ni Chen Tingting? Ara, may itatanong ako. Sa pamilya ni Chen Tingting. Kung hindi si Chen Jiahao, sino pa? Baka si kuyang asawa mo ulit. Hindi rin. Dalhin mo ako sa bahay nila. Pag nakausap ko na ang pamilya ni Chen Tingting. Sasabihin ko sa'yo. Sige, tara na. Ate, ano ba talaga ang nangyari? Hindi mo ba masasabi sa akin? Ito ba si kuyang asawa mo? Ay, di pala, Shichong. Bakit ka nakaluhod dito? By ZQ, kung hindi ikaw ang pumatay, bakit ka nakaluhod dito? Kung hindi ako nakialam, hindi sana nagamit ang pumatay ang aking acupuncture. Tumayo ka muna. Wala ring mangyayari sa pagluhod mo dito. Tiyak nagkakamali lang si Tito Chen at Tita Wang. Pasok tayo at mag-usap tayo ng maayos. Sige lang kayo, huwag niyo akong intindihin. Tito, tita, ako si Tsuer. Pwede bang buksan niyo ang pinto? Pasok kayo. Tito, Ita, ako si Suihan, at ni Tsuyer. Pulis din po ako. Tungkol sa inyong anak. Sa palagay ko ay nagkakamali kayo. Talagang hindi pumatay si By ZQ. Kay Chen Tingting. At talagang siya ang nagligtas. Kay Chen Tingting. At nang mamatay si Chen Tingting. Nasa hotel din si Bai ZQ. Hindi siya umalis. Ngayon si Bai ZQ. Nakaluhod pa rin sa harap ng pinto ninyo. Sabi mo, nakaluhod pa rin yung binata sa labas. Mahal, sabi mo umalis na siya. Narinig ko, may sinasabi sila tungkol sa biyanan at senior brother. Paano natin malalaman kung magkakasabwat sila? Mahal, bakit ka ganyan katigas ang ulo? Sinabi ko na sa iyo, hindi ganoon kasimple ito. Tiyak dahil. Basta, ganoon na ang sabi ng pulis, papasukin mo na siya. Ginoong Chen, kung alam mo naman pala, kung sino ang pumatay sa anak mo, napakahalagang bagay. Bakit hindi mo sabihin? Wala kang ebidensya, wala rin ako. Paano ko sasabihin? Pero, wag na pero, nasa labas pa ang senior brother ko. Papasukin mo na siya. Papasukin. Ayaw namin siya dito sa bahay. Tia Wang, pulis po ako. Hindi ako maglalagay ng kabor. Kahit halos naging. Biyanan na namin si Bai ZQ. Nang mamatay si Chen Tingting. Iyon din ang araw ng kasal, ni Bai ZQ at Atko. Kaya nahinto ang kasal. Kaya sa totoo lang, hindi pa siya kamag-anak. Malinaw ang nakasulat sa autopsy report. Ang dahilan ng pagkamatay ni Chen Tingting ay nasira ang pituitary gland. Pero yung fatal injury ay isang hampas lang. Ibig sabihin, nang mag-acupuncture si Bai ZQ kay Chen Ting, hindi niya sinira ang pituitary gland. May ibang tao ang gumamit ng bakas ng paggamot ni Bai ZQ para isakdal siya. Kung ikaw pa ang magkakamali ng akala, hindi ba masasaktan ang mga mahal natin at matutuwa ang mga kaaway? Mahal, wala na ang ating Tingting. Yung binata sa labas, siya ang nagligtas ng buhay ni Tingting. Hindi natin dapat siya tratuhin ng ganyan. Siya pala ang nagligtas ng buhay ni Tingting. Ha? Anak, pasok ka na, pasok. Anak, pasensya na sa'yo. Yeah, huwag po. Naiintindihan ko may kasalanan din ako. Si Chen Jiahao ang ayaw sa akin. Gusto niya akong isakdal. Kaya niya pinatay si Chen Tingting. Hindi si Chen Jiahao. Ano? Ang taong hinahanap ni Chen Jiahao. Kung hindi marunong ng medisina, paano niya mahanap ang mga butas ng karayom mo? At tiyak na tinusok ng tama ang mga ito. Sinasabi mo bang ang dalawang iyon ay hindi nag-aral ng medisina?
Naimbestigahan na, walang koneksyon ang taong ito sa anumang aspeto ng medisina. Tiyak na may alam ka, Tio Chen. Tio Chen, siguradong may alam ka. Mayroon ka bang kaaway? Huwag na kayong makialam sa bagay na ito. Pero, Tio Chen, si Tingting naman. Yihan, sabihin mo ng detalyado ang ulat sa autopsy. Ang nakamamatay ay ang pituitary gland. Ang sugat sa katawan ng yumaong si Chen Tingting ay tanging ang maliliit na butas mula sa iyong karayom. Wala nang iba. Ang pituitary gland ay nasa ilalim ng utak. At ang distansya mula sa utak ng tao hanggang sa anit ay nasa pagitan ng 1 hanggang 2.5 sentimetro. Isama pa ang laki ng utak ng tao para madaplisan ang pituitary. Mula sa butas ng aking karayom, kailangan ng karayom na hindi bababa sa doble ang haba sa akin para magawa ito. At hindi rin pwedeng may hawakan sa dulo tulad ng akin. Ang ibig mong sabihin ay, Tingnan mo, ang karayom ko ay 3 pulgada ang haba, ang ibaba ay pareho ang kapal. Kapag tinusok sa balat ng tao, walang maiiwang marka. Ang itaas na pulgada ay mas makapal para sa pagkuha at pag-ikot ng karayom ng doktor. Ako ay nag-iwan ng 9 na butas ng karayom sa ulo ni Chen Tingting at sa 9 na butas na ito. Ang pinakamalapit sa pituitary ay hindi bababa sa 2.5 pulgada. ang ibig mong sabihin, ang taong ito ay hindi lamang marunong ng medisina, kundi tulad mo rin, mayroon siyang set ng mga karayom. Tama. Ang salarin na ito ay hindi lamang may set ng karayom, malamang ay tagapagmana ng pamilyang Misin. At ang tanging paraan para mahuli siya ay sa pamamagitan ng kanyang mga karayom. Huwag na kayong makialam sa bagay na ito. Hindi pwede, hindi natin pwedeng hindi umaksyon. Sige na sa akin. Kailangan kong managot. Alam ko na si Tingting lang ang inyong anak. Mula ngayon, ako ang mag-aalaga sa inyong dalawa hanggang sa huli. Ano ba itong ginagawa mo? Iyo, pakinggan niyo ako. Ako ay isang batang lansangan. Walang magulang mula pagkabata, may isang kuya lang. Kami inampon ng aming guro at pinalaki ng may hirap. Nawalan kayo ng anak na babae at ako naman ay walang magulang. Kaya tanggapin niyo ako bilang inyong anak na lalaki sa labas. Mula ngayon, tayo ay magiging isang pamilya, pwede ba? Mahal, ano ba ito? Ako ay hindi sang-ayon. Ang aming Tingting, kahit nawala na siya. Pero hindi ko kailangan na maging anak mo ako. Asawa, ang ganda-gandang bata nito. Nagkamali pa ako ng akala sa kanya. Alam niya na nawalan tayo ng Tingting. Kaya malungkot siya. Ngayon alagaan niya tayo. Gagawin niyang anak. Anong ugali mo yan? Mahal, Bahala ka sa anak na to. Kung ayaw mo, tatanggapin ko. Nawalan na tayo ng isang anak na babae na si Tingting. Ngayon may anak na lalaking alagaan ko. Napakagandang bagay nito. Mabuting bata, mamaya alagaan kita na nanay, lulutuan kita ng masarap. Laban ko damit mo, pag nag-asawa ka na. Ako mag-aalaga ng anak mo. mahal, nagloloko ka. Kahit wala na ang Tingting natin, hindi mo naman pwedeng sirain ang batang ito. Tatay, nag-aalala ka sa peligro ko. Tatay, may karayom sila, meron din ako. Marunong sila ng medisina, marunong din ako. Sinasiguro ko dito, basta't maglakas loob silang pumunta. Siguradong hindi sila makakauwing buhay. Para mabayaran ang buhay ni Tingting. Ikaw, Yihan, atakehin mo ako. Huwag nang madadal, ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Kung mananalo ka, bibigyan kita ng 50,000. Huwag mong isipin na dahil marunong kang mag-freeze. Ay magaling ka na. Ngayon ipapakita ko sa'yo. Nakita mo ba, tatay? kahit napakagaling mo, pero Sige na tatay, ganito na lang, mag-ayos-ayos kayo ngayon. Huwag na kayong tumira dito, mamayang gabi pupuntahan ko kayo. Tulungan kayo lumipa. hindi pwedeng lumipa. Nanay, hindi komportable ang tirahan nyo dito. Sakto namang napakalaki ng bahay ko. Araw-araw walang mainit na pagkain, sumama na kayo ni tatay. Tulungan nyo ako magluto o kung ano paman, mas mabuti. Sige, ako na ang bahala dito. Nanay tatay, ngayong taon sasama na kayo sa akin. Hindi ako natatakot. Mag-abala pa sa paglilipat, sa hinaharap, ang iyong pamumuhay. Ako na ang mag-aalaga sa'yo. Hindi na ako magpapakumbaba. Ano bang pakikipagkapatao yan? Mabuti, napakabuting bata. Kay ZQ, ang iyong tunay na pagmamahal. Sa totoo lang, talagang gusto kong maging ama mo. Pero ngayon, dapat kong linawin. Kung may mangyaring peligro, sabihin mo agad sa amin. Huwag mong sarilihin at huwag kang masaktan. Kapag may panganib, agad na iwasan ang relasyon sa amin. Huwag kang mag-alala tatay. May pag-iinat ako. Kuya, pakawalan mo ang aking at. Nakalimutan ko, tingnan mo. Dumating na si Bosu Chen Jiahao. Bakit siya pumunta? Bosu, ano ang gagawin? Tatawag ba ako ng seguridad? Huwag mo siyang papasukin. Hayaan mo na. Papasukin mo siya. Hindi ako naniniwalang mag-aksaya siya sa liwanag ng araw. Hindi siya maglalakas loob na gumawa ng karahasan. Mahal kong Xiao Fifi. Ano ang ginagawa mo dito? Siyempre, hinahanap ko ang aking nobya. Dapat ay dating nobya. Muntik ko nang makalimutan. Ang mga babae ng pamilya Su, wala ng karapatan na pumasok sa aming pamilya Chen. Kung gusto mong maging kasintahan ko, hindi ako tutol na bigyan ka ng pagkakataon. Chen Jiahao, alam mo ba? Ang kahulugan ng palakang nangangarap maging gansa. Sasabihin ko sa iyo, kaming mga magkakapatid na Su. Wala ni isa ang may gusto sa iyo. Ganoon ba? Ang iyong inang mapag-imbot ay gustong-gusto ako bilang manugang. Sedge, hindi na kita pagtatalunan.
may panahon na hihingi ka sa akin ng tulong. Sasabihin ko sa iyo, ako na ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Yunnan Company. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng aking kumpanya. Bosu, hindi mo ba ako dapat tawagin? Chairman? Ano-ano ang balak mo? Wala, negosyo lang. Binili ko na lahat ng shares maliban sa iyo. Ngayon, ang kumpanyang ito, ikaw at ako lang ang may saysay. Nga pala, ang pagkakabilanggo ko ng walang dahilan ay kinagalit ng aking ama. Upang maiwasan niyang saktan ang kumpanya, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang karagdagang 20% ng shares? Ako ang maging pinakamalaking shareholder. Sa gayon, tayo ay magkakamag-anak na. At hindi ka na pahihirapan ng aking ama. Di ba? Chen Jiahao, sasabihin ko sa iyo. Huwag mo nang isipin ang bagay na iyan. Paulit-ulit mong sinasabi ang aking ama. Hindi ka ba nahihiya? Gusto mong makuha ang aking kumpanya? Sige, subukan mong agawin ito ng harapan. Hindi ako naniniwalang kaya mo. Ang daldal mo, akala mo ba ikaw pa rin ang nobya? Na minahal ko noon? Sasabihin ko sa iyo, huwag kang magpakita ng kabaitan kung ayaw mong magdusa. Huwag mo akong pakialaman, Chen Jiahao. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito, umuwi ka na at iwanan ang gatas. Ang panganay ng Chen Group, paulit-ulit na aking ama, aking ina ang sinasabi. Hindi ka ba nahihiya kapag narinig ng iba? So Tsuifi, hindi na ako ang dating ako. Sabihin ko sa iyo, sa malapit na hinaharap, kung magsisisi ka, tandaan na magsuot ng bikini. Lumuhod sa harap ko at dilaan ang aking mga paa. Kung maganda ang mood ko noon, patatawarin kita. Bigyan ka ng pagkakataon. Nga pala, sabihin mo sa akin yon. Ang tinatawag na by ZQ. Hayaang mag-ingat siya sa gabi, baka mahulog sa kanal. Bosu, ano ang gagawin natin? Harapin ang banta sa pagdating nito. Punuin ng lupa ang tubig. Nanay, tutulungan kita mag-ayos. Hindi na, ako na ang bahala. Ikaw, bumili ka sa labas ng ilang malalaking bag para sa akin. Sige, Sige. Mahal, sa paglilipat bahay, itatapon ang itatapon, ililipat ang ililipat. Tingnan mo ang hood sa labas, kailangan bang tanggalin? O iwan para sa kanya? Dalhin lahat. Sa palagay ko, ang batang iyon na si ZQ. Medyo mayaman, pero hindi natin dapat gastusin ang pera ng iba. Hindi naman totoong magulang. Anong batang yon? Anak na natin yon. Ang mga mahalagang bagay sa bahay na ito. Ang natitira na lang ay ang malaking refrigerator sa labas. Ito ba ay iwan? O itatapon? Itabi mo na ito. Ang refrigerator na ito ay mananatili dito. Ilang araw muna. Kung mayroon na sa bahay ni ZQ, magiging sagabal lang kung ililipat. Ibenta na lang sa ibang pagkakataon. Magkano naman ang mabebenta niyan? Mga 700 hanggang 800 piso lang. 700 hanggang 800. Hindi pwede. Kailangan kong itabi at dalhin lahat. Sage, dalhin na lang lahat. Sige. hindi kilalang numero. Ano? Wisit na bata, ilang araw ka lang bumaba, hindi na makatawag ng kuya. Sabihin mo lang kung ano ang problema. Ikaw, walang utang na loob, kung hindi ako nasa labas. Nag-isip ng paraan para sa iyo, nandiyan ka pa rin. Hindi ka ba matututo mula sa iyong kuya? Maging mapagpakumbaba sa pakikitungo sa iba. Huwag kang basta-basta mang-away, mang-asar sa iba. Ilan ang buhay mo? Ikaw ang mapagpakumbaba. Sasabihin ko sa iyo, si Chen Jiahao ay lumabas na mula sa loob, mag-ingat ka, baka maghiganti siya. Nasaan siya ngayon? Hindi sa lungsod ng Jianghai, sigurado. Iniisip ko pa, ipakilala kita sa aking mga magulang. Makilala ang mga magulang. Kaninong mga magulang? Mga magulang ko. Ikaw. Niloloko mo lang ako. Ano ibig sabihin mo? Alam mo ba? Ako. At may problema. Biglang may lumabas sa internet na maraming bot na nagsasabing maraming peking produkto ang Yunnan Brand Cosmetics. Pinapag-iingat ang mga tao sa pagpili. Bosu, bagamat ang mga produktong tulad ng cosmetics ay madaling mapasukan ng fake, pero ang ating anti-counterfeit measures ay palaging mahusay, maliban sa mga gustong makatipid at bumibili sa mga dikatiyakang channel. Hindi pa nagkakaroon ng malawakang peking produkto. Ganun na ba kagaling ang mga small workshop ngayon na kayang gayahin pati ang anti-counterfeit labels? Huwag muna maghula. Kontakin agad ang vlogger na ito para malaman ang totoo. Hanapin muna ang pinagmulan ng peking produkto bago magsaliksi. Na-update ang post may nagsabing bumili sa Chance Group Mall Counter at sinabing nasira ang mukha nila. May kasamang medical certificate na nagsasabing ito ay dahil sa paggamit ng cosmetics na may nakakapinsalang kemikal na nagdulot ng pagkasira ng balat sa mukha. Sa treatment section, nakasulat na iminumungkahing alisin ang apektadong balat at mag-skin graft mula sa likod ng tainga. Paano nangyari ito? Ate, ano ang gagawin?
Kontakin agad ang blogger na ito para malaman ang totoo. Bukod dito, tanggalin agad ang lahat ng produkto sa mga counter at i-recall para sa self-check. Kahit malugi tayo, dapat malugi tayo ng walang konsensya. Sige, gagawin ko ito. At, hindi ka pwedeng sumuko. Tama ka. Hindi ako pwedeng sumuko ngayon. May responsibilidad ako sa kumpanya sa mga produktong ito. At sa mga kasamahan ko. Kailangan kong maging matatag ngayon. Bosu, may problema. Ang mga counter at store sa iba't ibang mall ay binaboykot ng mga tao. Nagkakagulo na. May mga tumawag pa ng media. Nagkalat na rin sa internet. Sinasabing maghahabol ng karapatan. Aling mall ang pinakagrabe? Sa bawat mall, may nag-report sa authorities. Naglabas ng notice ang gobyerno na mag-imbestiga para magbigay ng paliwanag sa publiko. Siya Oli, kukumpirmahin ko ulit sa'yo. Tiyak ba na walang problema ang sarili nating produkto? Di wag matakot. Basta ang sarili nating produkto ay walang problema, huwag matakot kahit silipin nila. Paano naman ang epekto nito? Ganito na kalala, anong epekto pa ang dapat katakutan? Magbantay ka ng mabuti at makipagtulungan sa authorities. Isa pa, bilangin ang mga nawala at subukang ibigay sa akin ang mga datos mamayang gabi. At maghanda ng mabuti. Magpatawag ng press conference bukas ng umaga. Ikaw, Bosu. Ako mismo ang titingin sa mga cosmetics ng kumpanya natin. Hindi lang ako ang gumagamit, pati ang mga kapatid kong babae rito. Kaming lahat ay walang nangyari, sila lang ang nagkaproblema. Napakahinala. Kailangan kong personal na imbestigahan. Ate, sasama rin ako. Huwag ka nang sumama, manatili ka na lang sa opisina. Ma, kumusta kayo ni tatay sa bagong bahay? Mabuti naman. Kailan ka uwi? Yan, uwi na ako mamaya. Nag-ikot lang ako. Bibili rin ako ng konting cosmetics para sa'yo, huwag kang mag-alala. Hindi ako mag-aaksaya ng pera. Ano ba yan? Wala bang konsensya? Toto, ang taong katulad niya, dapat ilagay sa impyerno. Toto. Ma, hindi muna kita kakausapin. Ikaw, pumunta ka na lang sa impyerno. Anong ginagawa niyo? Anong ginagawa niyo? Nagbibenta siya ng peking cosmetics. Hindi ba natin siya pwedeng pagalitan? Totoo, ibang tao ang gumamit ng produkto niya, nasira ang mukha. Ang taong katulad niya, dapat dalhin sa pulisya. Hindi kayo ang magsasabi kung may kasalanan siya o wala. Pero dito kayo nagkakagulo ng hayagan. At sinaktan at pinagalitan niyo si Suksufei. Hindi ba labag din sa batas yun? At sino ang nagsabing peke ang binibenta niya? Nakita ninyo ba? Sinuri ninyo ba? Sino sa inyo ang nasiraan ng mukha? Mga kasama, ako rin ay gumagamit ng produkto ng kumpanya. Tingnan ninyo kung hindi kayo naniniwala. Punong-puno ang bago ng mga ito. At saka, sa ngayon, may ilang post lang sa internet. Wala pang tunay na ebidensya. Na-recall na namin. Lahat ng produkto para sa self-inspection. Kasabay nito, nakikipagtulungan kami. Sa mga kinaukulang para sa investigation. Huwag kayong maalala kung talagang may problema sa produkto. Tiyak na pananagutan namin ito hanggang sa dulo. Kasabay nito, basta't mula sa opisyal na channel. At nagkaproblema ang produkto, pananagutan namin ang lahat. Ano ba talaga ang nangyari? Si Chen Jiahao. Tiyak na si Chen Jiahao. Lahat ng apektadong mall sa pamilya Chen. At ang mga gwardiya sa lugar, wala ni isa. Ang lumabas para magpatupad ng kaayusan. Walang iba kundi siya. Sige, alam ko na. Ihahatid muna kita sa bahay. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Huwag mong isiping pakakasalan ka pa ng anak ko. Maagang maaga pa, kalimutan mo na yan. Kinakausap kita. Ikaw na mamamatay tao. Huwag mong isiping dahil nakalaya ka na. Ang anak kong si Tsufi ay pakakasalan ka pa. Gusto ng palaka ang gansa. Nanay, hindi siya mamamatay tao at hindi rin siya. Tinatamad na akong makipag-usap sa'yo. Nanay, pakiusap, hayaan mo akong makausap si Zico. Nang mag-isa sandali, pwede ba? Anak mong tanga, nakansela na ang kasal. Nasa isip mo pa rin siya hanggang ngayon. Bakit ako nagkaroon ng anak na walang utak? Talaga? Anong ginawa mo sa nanay ko? Huwag kang mag-alala, okay lang siya. Nakakairita kasi pinahiga ko muna. Ngayon, sabihin mo ng detalyado ang tungkol sa kumpanya. Kanina umaga, pumunta si Chen Jiahao. Sa kumpanya natin. Sinabi niyang binili na niya. 40% ng shares at gusto pa niya ng 20%. Para siya ang maging boss. Siyempre, hindi ako pumayag. Kaya nagtalo kami sandali. Pagkatapos, umalis siya. Tapos, nagkaproblema ang produkto ng kumpanya natin. Maraming nagsasabi online na panloloko ang ginagawa natin. Malaki ang gulo. Sige, alam ko na. Magpahinga ka mabuti. Huwag kang mag-alala, akuin ko ito.
Lolo Longwu. Et, gising na. Ano na? Napanood mo ba ang balita? Hindi pa. Bakit? Tapos na si Chen Jiahao. Totoo ba? Na-expose ng second sister ang re-industry chain ni Chen Jiahao at sulit ang ebidensya. Ngayon, nahuli na si Chen Jiahao. Nga pala, at sa video, inamin pa ni Chen Jiahao na siya ang nagbayad ng artista para siraan ang Yunnan Company mo. At siya rin ang kumuha ng mga troll online. Totoo, naayos na ang lahat. Sufi. Kahit gusto mong magpasalamat sa akin, hindi naman kailangan. Sa bahay niyo kumain. Bakit? Dahil ba sa nanay ko? Nanay mo siya, hindi naman pwedeng palagi ko siyang papanain. ZQ, ganun lang talaga ang nanay ko. Huwag mo na lang siyang pansinin. At saka, ang laki ng tulong mo sa pamilya namin ngayon. Talagang nagpapasalamat kaming magkakapatid sa'yo. Isipin mo na lang na invisible ang nanay ko, pwede ba? Pwede ba? Alis na ako. Nanay, Kuya, dumating ka na pala. Nagbati na si Kuya at Ete. Nga, mukhang magkasundo naman pala kayo. Yihan, trader ka. Bakit ka kumampi sa labas? Ano ba, nanay? Salamat kay Kuya, kung hindi. Sira na ang kumpanya ni ate. At naiwan ako sa anti-pickpocket unit habang buhay. Maging magalang ka kay Kuya. nakulong na si ZQ, si Chen Jiahao. May ebidensya na rin. Matagumpay ang press conference, unti-unting nawawala. Ang masasamang balita online tungkol sa Yunnan Company. Salamat, ZQ. By ZQ, huwag mong isipin na sa pamamagitan ng mga panlilin lang na naloko mo ang anak ko, ay makakapasok ka na sa pamilya namin. Sasabihin ko sa iyo, ang pamilya namin ay marangal at may mabuting pinagmulan. Hindi ka bagay sa amin, mahirap ka lang. Nanay, Magandang araw, ito po ba ang tahanan ni MS Sutsuifi? ako nga, sino ang hinahanap mo? Ikaw, Ed. Ganito kasi. Abala si Kuya Bai, kaya pinadalhan kita ng regalo. Ito, Bakit may mga taong di kilala ang pumupunta rito? Babalaan kita, huwag kang tatawag ng basta, hindi pa. Napapakasal si Sufi kay ZQ. At hindi siya magpapakasal sa kanya. Kunin mo, Ed. Ito ang pinakabagong bag, at ito naman ay gintong alahas. Mayroon din ditong jedi. Kung hindi mo gusto, may resibo sa loob. Pwede mong ipapalit. huwag na lang tawaging ate. Mga kaibigan lang kami ni ZQ ngayon. Ituring niyo na lang siyang tagapagligtas ng pamilya Su. Huwag na tawaging kuya. Huwag na tagapagligtas, may kasalanan din naman ang kapatid ko. Dapat lang gawin yon, okay lang maging kaibigan. Ikaw si Davey, naaalala kita. Siguro na pala sa'yo, di ba? Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Kung ganon, Suifei. Tanggapin mo na. Pero ako, Pero ano pa, tanggapin mo na. Ito ang pagmamahal ni Xiaobai. Kung hindi mo tatanggapin, ano ang isipin niya? Xiaobai, huwag mo nang pansinin si Suifi. Babae siya, mahiyain, dapat kang magpakumbaba sa kanya. O Sage, Xiaobai, tungkol sa kasal. Gusto kong pag-usapan ulit. Mas gusto mo ba ang tradisyonal na estilo? O ang western style? Manong. Hindi ba't napakasunduan natin? Sa pagkakulong siya at sa pagkakulong niya, naalala ko lang. Sobrang urgent nito. Umalis na muna tayo. ma, isasama ko siya. Ikaw, sumama ka rin. Alis na ako. Si Bai ZQ, napakabata at guwapo. Siguradong maraming nahuhumaling. Pero buti na lang, ang pamilya Su. Ay hindi lang si Sutsuifi ang anak na babae. Kahit hindi siya mapigilan ni Sutsuifi, nandyan pa sina Suyihan at Suzitsi. Kung sakaling hindi pa rin, masuchir pa. Ang batang kaaki-akit, siguradong mahahawakan. Nila si Bai ZQ, ang napakagandang lalaki. Team Leader Zheng.
Ang hirap mong makita. Huwag na, hindi ito magagawa. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Pakawalan ang anak ko. Sabi ko hindi magagawa, sabi ko. Pakawalan ang anak ko. May problema ka ba? Nagkasala siya. Kaya dapat siyang arestuhin. Anong sinisigaw mo sa akin? At ang anak mo mismo ang umamin. Nasa internet na. Paano ko siya pakakawalan? Kahit gamitin mo ang mga nakaraan para takutin ako. Kahit buhay ko ang ipangamba mo, hindi ko siya mapapalaya. Kaibigang Chen, ang pagkakadakip sa anak mo. Kahit hindi siya makalabas, hindi siya mamamatay. Hindi siya pwedeng hatulan ng kamatayan. Pwede bang tumahimik ka muna ng 2 taon? Hindi ako makapaghintay. 2 taon lang, bakit hindi? Alam mo ba kung sino ang kinainisan ng anak ko? Si Bai Ziqiu ang kinainisan niya. At alam mo ba kung sino? Si Bai Ziqiu. Si Bai Ziqiu. Anong kinakatako sa kanya? Inimbestigahan ko siya dati. Galing lang siya sa dali. Isang batang lansangan lang. Anong magagawa niya sa anak mo? Sa aking masusing investigasyon, nalaman ko, si Bai Ziqiu ay tao ni Longwu. Si Longwu, gusto mo bang? Sabihin na dahil kinainisan ng anak mo si Longwu. Kahit sino na ang dumating, hindi na ako matutulungan? Sasabihin ko sa iyo, ang kasintahan ni Bai Ziqiu ay si Su Tsuifi. At sino ang ama ni Su Tsuifi? Dapat mong tandaan ang mga nangyari sa pamilya Su noon. Ano ba talaga ang gusto mo? Pakawalan mo ang anak ko, ibibigay ko sa iyo ang bagay. Kung hindi, ibibigay ko ito kay Su Tsuifi. Alam kong may prinsipyo ka, kaya pwede kang tumanggi. Hindi ko rin ito ibibigay sa ibang opisyal. Pero ang anak ko, nagalit lang kay Bai Ziqiu. Ginawa na siyang ganito. Kung malaman ni Su Tsuifi na ikaw ang gumawa noon, akala mo ba bilang nobyo niya? Si Bai Ziqiu. Hindi ka gagalawin? Ginoong Chen. Sinabi ko na, hindi ko ginawa yon. Aksidente yon. Gusto mong magsugal? Anong ibig mong sabihin? Pinagbantaan mo ako? Pinagbantaan kita. Hihintayin ko ang mabuting balita mo. Napag-isipan mo na ba, Team Leader Zheng? Ganoon pa rin ang sinasabi ko. Kahit gamitin mo ang mga nangyari noon, papagbantaan ako. Kahit gamitin mo ang buhay ko. Nagkasala ang anak mo, hindi ko siya palalampasin. Ano? Ikaw, Zheng. Tapos ka na, Xiao Hao. Pasensya na, anak. Ikaw, Zheng. Sisiguraduhin kong maglalaban tayo hanggang sa mamatay. Boss Chen, may isang Ginoong Chen na gusto makipagkita sa inyo. Sino si Ginoong Chen? Hindi ko kilala. Walang kwentang Ginoong Chen yan. Paalisin mo. Sabi po ng Ginoong Chen, maliligtas niya si Young Master. Ano ang sinabi mo? Boss Chen, sinabi niyang maliligtas niya si Young Master. Kapangalan ko, papasukin mo. Ginoong Chen, isang maliit na Bai Ziqiu lang. Nakapagpahirap sa inyo ng ganito? Ginoong Chen, taga-ibang lugar ka siguro. Hindi mo alam, ayon sa investigasyon namin. Si Bai Ziqiu, dahil sa kanyang husay sa medisina, nakakuha ng suporta mula sa isang malaking tao sa Jiang Haicheng, si Master Longwu. Kaya, wala kaming magagawa. Si Master Longwu. Isang hamak na palaboy lang. Sabihin ko sa'yo, ang sinasabi nilang Master Longwu, mukhang hari sa Jiang Haicheng, pero sa paningin ko, siya ay
Isang maliit na insektong kayang durugin ng daliri. Ano? Maliit na insekto. Tama. Ang ibig sabihin ni Ginoong Chen ay, dahil kapangalan mo rin ako, tutulungan kita. Basta kayang iligtas ni Ginoong Chen si, iligtas ang aming Xiaohao, ako, si Chen. Hindi, ang Chen Group, sumusunod sa inyo. Wala akong interest sa Chen Group. Maliit na pera, walang saysay. Sa oras na iyon, matutulungan mo ako. Nang ilang bagay lang. Sage. Malinaw na ang sinabi ko. Matibay ang ebidensya. Nakita ng buong lungsod ng Jianghai. Talagang walang magagawa. Officer Su, ang pagpunta ko rito ay para bigyan ka ng pagkakataong pumili. Pumili. Kung pipiliin mo ang aming Chen Group o tulad ng iba na sumandal kay Longwu, Chen Pengxie, sa tingin ko ang utak mo ay may problema. Ang mga masasamang ginawa ng Chen Group, ala ba kayong alam? Kung para sa personal kong damdamin, gusto ko kayong lahat ng Chen Group arestuhin. Ngunit sa paglutas ng kaso, kailangan namin ng ebidensya. Tungkol sa ebidensya, sinabi ko na matibay. Pinapayuhan kita na huwag nang mag-aksaya ng salita. kung ganon, hindi mo pipiliin ang aming Chen Group. At hindi mo rin papayagan. Napalayain si Xiaohao ngayon, tama ba? Chen Pengs, hindi pa ba? Malinaw ang sinabi ko. Tinatanong mo pa ito ngayon. Talagang may sira ang ulo mo. Gusto mo bang pumunta tayo sa psychiatry para magpa-schedule ka? Sige. Nga, pupunta ka ba mamaya? Kay Captain Zheng? May kailangan ka ba? Wala. Pero baka mamaya, hindi ka na ganyan katapang. Report Captain, anti-pickpocket unit suyihan. Pwede bang kumato? Report Captain, anti-pickpocket unit suyihan. Sikes na, sikes na. Ano ba ang gusto mong gawin? Naghahain ako ng aplikasyon para bumalik sa Public Security Brigade. Ikaw, medyo may kakayahan ka. Ang kasong ito, ayusin mo. Pwede nang ituring na pantay-pantay ang merito at kakukulang. Kung gusto mong bumalik, bumalik ka na. Salamat Captain. Nga pala Captain, kanina sa labas. Nakita ko si Chen Pengs. Ano ang ginagawa niya rito? Siguro para magpalaya ng tao. Matibay na ang ebidensya ngayon, ano pa ang gusto niyang gawin? Itong mga masasamang elemento na ito, talagang ginagawang laruan ang batas. Magandang umaga po. May maipag-utos po ba? May mukha ka pa bang magtanong kung ano ang utos? Hindi, boss. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga? Ako pa ang magtatanong sa iyo. Sa ating buong istasyon. Lahat tayo ay galing sa kindergarten. Alam lang natin. Maglaro ng bahay-bahayan? Noong huli, hinuli mo si Chen Jiahao. Tapos ano? Kulang ang ebidensya. Tinalaya mo. Ngayon, hinuli mo na naman si Chen Jiahao. At ngayon, nilalaro mo pa ako. Gumawa ka ng peking ebidensya. Di ba? Pek. Hindi, boss. Pakilinaw naman po. Ano ba talaga ang nangyari? Ang pamilya ni Chen Jiahao ay humiling ng pagsusuri sa katotohanan ng video. Ngayon, lumabas na ang resulta. Nakasulat ng malinaw, pinagtagpi at binosesan. Di ba pek yon? Pek talaga? Xiao Zheng, si Chen Jiahao, ay mayaman sa Jianghai Cheng, palaging mayabang. Pero tayo ay mga pulis ng bayan. Anuman ang gawin niya, kailangan nating magkaroon ng matibay na ebidensya. Ang ebidensya, ang pinakamahalagang batayan, kailangan pa bang ituro sa iyo? Sisiguraduhin kong may papaliwanag ito na maayos. Hahanapin ko ang katotohanan. Sa kasong ito. Hanapin? Hanapin? Ikaw na ang bahala diyan. Ang pangunahing gawain ngayon ay palayain si Chen Jiahao. Kapitan, susundin ko. Ero.
Kapitan, anong nangyari? Suyihan, may mukha ka pa bang tawagin akong kapitan? May mukha ka pa bang magtanong kung ano ang nangyari? Suyihan, Suyihan. Akala ko pa namang matibay ang ebidensya mo. Akala ko pa namang maganda ang pag-asikaso mo sa kaso. Ang pagiging pulis mo, lalong bumaba ang kalidad. Ang mga alituntunin na itinuro sa iyo ng City Hall, kinain na ba ng aso? Kapitan, ano ba talaga? Ano pa? Di mo pa aminin na gumawa ka ng peking ebidensya. Di ba? Ano? Suyihan, Suyihan. Hindi ko talaga inakala. Ang paggawa ng peking ebidensya, kaya mo palang gawin. Pagkalipas ng ilang taon, baka kaya mo na rin. Mamatay tao, magnakaw, at maging tulisan. Kapitan, ilang taon na akong nagtatrabaho sa pulisya. Kailan pa ako gumawa ng peking ebidensya? Bese lang sa isang tawag, sinasabi mong peke ang ginawa ko. Nasaan ang peking ebidensya ko? Malinaw na nakasulat sa resulta ng pagsusuri. Kung may hiya ka, ikaw na ang tumingin. Nahihiya ka pa bang bumalik sa major case team? Sa ginawa mo, sapat na para suspindihin ka. Kapitan, ako. Ano ka? Umuwi ka na sa anti-pickpocket unit. Hindi ka maaaring magsumite ng anumang kahilingan para sa promosyon sa loob ng kalahating taon. Umalis ka na. Ako. Umalis ka. Ma, nasa ospital ako ngayon, uwi na ako mamaya. Wala, dumaan lang ako para bisitahin si Suzixi. Narinig ko na noong huli dahil sa akin, nahirapan siya. Dito sa ospital. CJ. Ibaba ko na muna. Ikaw ang doktor na nag-opera, di ba? Ikaw ang mag-ayos ng post-operative treatment. Babawalaan kita. Huwag kang magreseta ng basta-basta. Tulad ng nangyari kay Chen Tingting. Ayoko nang magkaroon muli ng medical malpractice dito sa ospital. Boss Kian, ang sugat ng pasyenteng iyon ay mayroon ng mga palatandaan ng infeksyon. Ang pagbibigay ng anti-inflammatory injection ay para lamang pabilis ang kanyang pagaling. Paano magkakaroon ng medical malpractice? Wala bang mata ang mga doktor dito sa ating ospital? Ikaw pa ang nag-aalala? Sa tingin ko, hindi ka na dapat manatili sa surgery department. Kung mahilig kang magreseta, magtrabaho ka na lang sa pharmacy. Bakit ba palagi na lang akong nakakatagpo ng mga masasamang tao kamakailan? Bakit naman ikaw ulit, ang mandarayang probinsyano? Ano ba ang alam mo tungkol sa medisina? Wala akong alam sa medisina. Magaling ka sa acupuncture, di ba? Noong mga nakaraang araw. Ikaw ba ang nag-acupuncture kay Lolo Longwu? Nasa ospital pa rin si Lolo Longwu ngayon. Sumasailalim sa pagsusuri. Palagi niyang sinasabi na madalas na sumasakit ang dibdib niya nitong mga huli. Sa palagay ko, ikaw ang dahilan dahil sa acupuncture mo. Bakit hindi sinabi sa akin ni Dafei? Ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang ginagamit. Mangyaring subukan muli mamaya. Bakit ka hindi nagsasalita? Boss Kian, napakagaling niya sa medisina. Paano siya magiging isang manloloko? Ikaw lang talaga ang may masamang intensyon. Suzitsi, nangahas kang magsalita sa akin ng ganyan? Mukhang ayaw mo na ring manatili sa ospital. Ngayon din, umalis ka na rito. Kung hindi, ilalagay ko ito sa iyong record. Tingnan natin kung aling ospital ang magtatrabaho sa iyo. Boss yan, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Ikaw ang dapat umalis ngayon. Huwag mong isipin na dahil nag-invest ka sa ospital. Ay hari ka na rito. Hari ka pa. Isa ka lang maliit na shareholder. Hindi mo alam ang iyong lugar, Suzitsi. Ngayon din, tanggalin mo ang iyong white coat at umalis ka. Ako. Zixi, maniwala ka sa akin, hindi mo kailangang umalis. Siya ang dapat umalis. Talaga? Dahil lang sa si Suzitsi, kalahating taon pa lang nakalipas mula sa internship niya. Nakapag-lead na ng ilang minor surgeries. At ang ugali niya, pasaway, ginagawa ang gusto niya. Kung mananatili si Suzitsi dito, hindi mangyayari yon. Kung ako ang matanggal ngayon, luluhod ako sa kanya, tatawag ng lola. Sige, yan ang sinabi mo. Kung ikaw ang matanggal ngayon, sa harap ng buong ospital, luluhod ka kay Suzixi, tatawagin ng 3 beses na lola. Sige. Hoy. Bye, pasensya. Nakasilent lang yung phone ko. Akin na yan. Ginoong Bay, bata pa si Defe. Hindi nasagot ang tawag mo. Anong utos mo? Nasaan kayo? Nandito kami sa ospital. Pumunta kayo sa opisina ni Boss yan. Sige, sandali lang, pupunta na ako. Mukhang naghahanap ka ng kakampi, yang mandaraya ka. Probinsyano, nagpapanggap ka pa sa hap ko. Wu, mahina ang puso mo. Huwag kang tumakbo ng mabilis. Okay lang.
Ginoong Bai, bakit ka nandito? Longwu, tama siya. Hindi dapat mag-strenuous activity ang kondisyon mo. Kailangan mong magpahinga sa kama, kung hindi. Hindi ka tatagal ng ilang araw. Ama ka, naging masyado akong excited. Susundin ko, ang payo mo. Mas mabuti pang kausapin mo ang boss ko. Ikaw lang ang pinakikinggan niya ngayon, hindi ako. Nitong mga nakaraang araw, laging nasa labas, kumakain ng mamantika, at umiinom pa. Ano? Umiinom ka pa? 2 subo lang, masyadong masaya ako noon, hindi ako nakapigil. Sasabihin ko sa'yo ang pag-inom at pagkain ng mamantika. Kapag gumaling ka na, saka mo na gawin yon. Tandaan mo, dapat light diet, regular ang tulog. Ah, misunderstanding lang pala. Ginoong Bai, kilala mo rin si Longwu? Bakit? Kilala mo rin si Ginoong Bai? Kanina, sinabi mo pa, probinsyano ako. Nung nakita ko ang galing ni Ginoong Bai sa paggamot, naisip ko, talagang ang bagong henerasyon ay mas magaling. Lalong umuunlad. Sa totoo lang, ang traditional Chinese medicine department namin, hindi gaanong sumisikat, walang gaanong progreso, kung hindi ikinagagalit ni Ginoong Bai. Pwedeng magpalis sa ospital namin, kapag libre, pumunta, tumulong, magbigay ng payo. Tungkol naman sa sweldo. Ganito, bibigyan kita ng 2,000, 2,000. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko kay G-Bai para magpagamot? Magkano? 3 milyon. At yun ay down payment lang. Sa sweldo mong 2,000, gusto mong kunin si G-Bai? Ano ba iniisip mo? Ano? 3 milyon, down payment pa lang? Si G-Bai, tingnan mo ito. Sige na, boss Ken. Sa totoo lang. Dahil sa away natin, nagkakilala tayo. Tapos na ang usapang iyon. Salamat, 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 G-Bai. Malaki ang puso mo. Pero pagdating sa tradisyonal na medisina, sa totoo lang, si Zixi ang estudyante ko. Kahit na ako lang ang bagong kinilala niyang guro, naniniwala ako sa tulong ko. Sa loob ng 1 taon, ang kakayahan ni Zixi sa medisina ay tiyak na lalampas sa mga tinatawag na eksperto. Sapat na ang pag-upo niya sa City Hospital. Tama. Tama ang sinabi mo. Ang kakayahan ni Zixi. Lahat ay nakakita naman. Lalo na nitong nakaraang kalahating taon. Malaki ang pag-unlad niya. Dati, alam lang namin na si Zixi ay hipag mo. Hindi namin alam na estudyante mo rin pala siya. Kung ganito, papahanap ko agad ng opisina. Hindi na kailangan. Sa tingin ko, maganda na itong opisina na ito. Ibigay na lang ito kay Zixi. Ikaw na lang ang maghanap ng bago. At mula ngayon, ang lahat na malaki at maliit na bagay sa ospital na ito. Si Zixi na ang magdedesisyon. CJ, desidido na ito. Alis na tayo. ZQ, salamat. Walang anuman. Sabay tayong kumain mamayang gabi. Bini-bini. G-Bai ang magpapagamot sa akin mamayang gabi. Kaya, sa ibang araw na lang kayo magkita. ZQ, mauna na ako. Buti naman may konting pag-isip ka. Siyempre naman, anuman ang gusto mong sabihin, sa buong Jianghai City, kung sinabi niyang pangalawa siya, walang magsasabing una siya. Ang daldal mo. G-Bai, buhay ko ay mula sa iyo. Ang makatulong ay obligasyon ko. Ayos na, Longwu. Sa pagitan natin, hindi na kailangan ng ganoong formalidad. Yung nangyari sa Chen Group noong nakaraan, salamat sa tulong mo. Siyempre naman, Sige, uwi na muna ako. ingat po. Narinig ko na si Chen Jiahao ay parang palalayain na. Ano? Ginu.
Ano? Pinapapunta ka ng tatay ko sa opisina. Sabihin mo kay Boss Chen, may importante. Anong importante? Di ko rin masyadong alam. Hintayin ka nila, lahat. Sino pa? Ginoo, di ko rin masabi ng maayos. Punta ka na lang, malalaman mo. Sex Drive. Ginoong Chen, salamat sa abala. Tatay, Ginoong Chen, narito na ang anak ko. Anong ginagawa? Tumayo ka. Ikaw, bakit ka nagtatanong? Ayusin mo ang ugali mo. Ako ay nagpupugay kay Ginoong Chen. Ha? Magandang hapon, Ginoong Chen. Medyo karaniwan ang potensyal. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Kahit medyo mahina. Hindi siya pwedeng maging tunay kong estudyante. Pero pa maging isang maliit na hari sa Jianghai City. Ayan niya yan. Totoo ba yan, Ginoong Chen? Hindi pa ako nagsisinungaling. Esensya na, Ginoong Chen. Dapat hindi ako nagduda. Sex na. Chen Jiahao, di ba? Galit ka kay Bai Ziqiu? Gusto ko siyang mamatay. Narinig ko, yung nasa likod niya ay si Long Wuyi. Tama. Kunin muna natin yang walang kwentang Long Wuyi na yan. Ito. Pero, Ginoong Chen, malakas ang impluensya ni Long Wuyi. Ang pamilya Chen, kahit may pera, sa harap ni Long Wuyi, wala talaga. Hindi ka pwedeng maging tunay kong estudyante, pero pwede ka pa ring makinabang sa akin. May inihanda ako para sa iyo. Kahit anong pamilyang may kaalaman, pag nakita ito, dapat alam na nila ang dapat gawin. Kung meron ka na nito, at hindi mo pa rin sila mapatumba, sayang lang ang oras ko sa iyo. Nabaliw ka sa tuwa? Pasalamatan mo si Ginoong Chen. O, Ginoong Chen, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo bibigin. Sage. Ikaw na ang bahala kung magtatagumpay ka. Sage. Ang tubig sa Jianghai City, hindi kasing simple ng itsura sa labas. Sa ngayon, hindi pa ako pwedeng kumilos ng direkta, baka may makakita. At magamit laban sa akin. Kailangan ko lang mag-isip ng mabuti. Gamitin ang iba para pumatay. ZQ, tikman mo. Masarap ba? Matamis? Elngan. Matamis. O, ZQ, samahan mo ako mamayang gabi manood ng scene. Ito na lang, unang date natin. Yung Zixi, asawa pa rin ako ng ate mo, di ba? Anong asawa? Naputol na ang kasunduan niyo ng ate ko. At mo. Hoy. Ano? Sige, alam ko na. Hoy, Longwu. Bye, ano yun? Nakalaya na si Chen Jiahao. Sa totoo lang, di dapat siya. Nakakalaya ng ganito kabilis. Kaya may hinala ako, may tumulong sa kanya. Ano? Impossible yan. Sa buong Jianghai City, kapag sinabi kong isa, walang magsasabing dalawa. Sinabi ko na, walang tutulong sa pamilya Chen. Sino pa ang maglalakas loob? Pero ang totoo, si Chen Jiahao ngayon. Nakalaya na. Lahat ng ebidensya. Ako mismo ang kumuha. Talagang may nakialam ng palihim. Sinabi ko na sa iyo to. Mag-ingat ka. Tandaan mo. Opo. Salamat sa paalala. ZQ, narinig ko, tumatawag ka. At ko ba yun? May nangyari ba? At si Chen Jiahao, ito. Huwag kang mag-alala, aalis muna ako. Saglit lang, ayusin ko lahat. Sipan nyo ang pinto. Kung di mabuksan, palakulin nyo. Sa loob ng 5 minuto, dalhin nyo si Sun Binglan. Ibaba nyo.
Opo, opo. Chen Jiahao. Mukhang matibay ka talaga, no? Ang bilis mong nakalaya. Kanina, iniisip ko kung darating ka. Di ko inaasahang ganito kabilis. Kung di ako darating, paano kita paalisin? Ikaw. Mag-isa ka lang? Dito ka para hanapin si Sotsuifi. Yung basurang yan, gusto mo pa? Hintayin mo. Ang apat na magkakapatid na Su. Isa-isa kong gagahasain. Simula kay Sotsuifi, tapos si Suihan, Suzitsi at si Sutsuir. Walang makakatakas, lalo na itong si Suihan. Hindi lang ako ang gagahasa sa kanya. Kasama ang tropa ko. Pagkatapos, ikalat namin ang hubad niyang litrato online. Siraan siya. Tingnan natin kung paano siya magiging pulis. Mukhang nanaginip ka pa, di ka pagising. Mabuti, sabay-sabay nating pag-usapan ang mga bagong at lumang utang. Pipilitin kitang lumuhod at magmano sa akin. Longsan, tulungan mo ako. Anong gagawin mo? Babalaan kita, kung ngayon, patayin mo siya, hindi ka palalampasin ng master ko. Master, Tama, isang salita lang ng master ko, malaya na ako. Susunod, patay na rin si Longwu at ikaw. By ZQ, papatayin ka rin ng master ko. sasabihin ko sa'yo, ngayon sisirain ko muna ang kanang binti mo. Sa susunod, kukunin ko ang buhay mo. Naiintindihan mo? Umalis ka na rito. Mahal, hintayin mo lang ako. Tatay, Xiaohao. Xiaohao, bilisan mo. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ang gumawa? Si Basic Q. Si Longwu, ang taong inilagay para kay Basic Q. Siya lang mag-isa. Kaya ganoon ba talaga kalakas si Basic Q? Kahit gaano kalakas, papaluhurin ko siya para humingi ng tawad sa anak ko. Pagkatapos, pipinsalain ko siya. Mula ngayon, hahayaan ko siyang mabuhay ng mahirap sa ilalim ng mga mata ng anak ko. Boss, nasira na si Young Master Chen. Dapat mo nang tawagan ang doktor. Xiaohao. Ginoong Chen, Ginoong Chen. Bagamat walang swerte ang aking anak na maging estudyante mo, kahit papaano, ay nakatanggap siya ng iyong gabay. Sa kanyang kalagayan ngayon, Ginoong Chen. Iligtas mo ako, Ginoong Chen. Ginoong Chen, ikaw ay makapangyarihan, iligtas mo ang aking anak. Iligtas mo ang aming pamilya Chen. Ginoong Chen. Basic Q. Bakit? Bakit? Bakit napakaraming pagsubok sa kapalaran ng aming pamilya Chen? Anong minamadali mo? Dapat alam mo ang pamilya Lin sa Jianghai City. Ang pamilya Lin sa Jianghai, ang Poison Sec. Ang Poison Sec ay medical sec din, ang pamilya Lin. Isang maliit na pamilya Lin lang, anong kinakatakot mo? Nandito naman ako, hindi ka ba kampante? Ang matandang Lin ay itinuturing ding bihasa kung siya ay makikialam. Ang buhay ng iyong anak ay mapoprotektahan. Sa pinakamababa, kailangan nating hanapin ang kanyang panganay na apo, si Linji. Maraming salamat, Ginoong Chen. Ang pinakamahalaga ngayon ay ayusin si Basic Q. Gusto mo bang makikanti? Pa sa iyong anak? Ano ang gagawin natin? Mayroon akong isang bote ng gamot. Basta kainin mo lang ito.
Mawawalan ka ng lakas, gagawin mo ang lahat ng gusto ko. Hindi ako pwedeng magpakita, at ngayon. Huwag mo nang palpakin ito. Sage. Ano ba yan? Longwu, ikaw ngayon. Bye, okay lang ako. Huwag mo muna akong intindihin. Mag-ingat ka, pati ang pamilya Su. Baka ang pamilya Su ay. Sige, alam ko na. Suksuifi, sana wala kang nangyari. Sinasabi mo ba na hinuli sila ng mga tao ng Chen Group? Bakit ikaw okay ka? Ako, Hoy, by ZQ, nandito ka na ba? Nandito na, nandito na. Pakikuha mo siya ng telepono. Chen Jiahao. Ikaw ang kumuha kay Suksuifi. Tama, si Sutsuifi ngayon. Nasa akin, nakatali ngayon. Gagawin ko ang gusto ko. Walang makakapigil sa akin. Ano? By ZQ, gusto mo siyang makita. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? By ZQ, sumusuko ka na ba? Ang bihira naman yan. Aray, Chen Jiahao. Ang pangit ng ngiti mo. by ZQ, kung gusto mo siyang makita, inumin mo yung tubig, basta inumin mo, sigurado ako. Makikita mo ang iyong Sutsuifi. Tubig. ito yung tubig na to. Hindi ko talaga maintindihan. Chen Jiahao, ang cute-cute mo. Paano kanya napasunod? Mahal na kapatid, miss mo ba ako? Huwag kang magdaldal. Kung hindi ka pa darating, patay na talaga ang kapatid mo. Ang boses mo, uminom ka ng Duanhon powder. By ZQ, baliw ka ba? Kuya, ikaw na ang bahala sa akin. Hindi, wala ako sa Jiangcheng. Hoy hoy. Sutsuifi, ngayon nangyari sa Yoto. Huwag mo nang sabihin, Hao, ang ganda talaga ng babaeng ito mula sa pamilya Su. Gusto mo bang maglaro? Gising na ang cute na ito, Sutsuifi. Ano ba? Lahat kayo ay talunan ko. Chen Jiahao, hindi mo pa rin binago. Ang ugali ng kontrabida na madaldal. By ZQ, alam kong nagkukunwari ka lang na himatayin. Pero ano naman ang magagawa mo? Uminom ka ng aking Duanhon-san. Walang lakas ang buong katawan mo. Ngayon, ikaw ay isang mabahong isda sa aking sangkalan. Chen Jiahao, tuso ka. By ZQ, alam ko talaga na nagkukunwari ka lang. Pero ano naman ang magagawa mo? Uminom ka ng aking Duanhon-san. Walang lakas ang katawan mo. Ngayon, ikaw ay isang mabahong isda sa aking sangkalan. Chen Jiahao, tuso ka. Tuso ako? Dahil lang sa kayong lahat ang nagpili sa akin. Sisihin mo si By ZQ. Chen Jiahao, totoo nga ang kasabihan, ang ilong ay madaling baguhin. Ngunit ang ugali ay mahirap palitan. Sabihin ko sa iyo, magbabayad ka. Para sa mga ginawa mo ngayon. Walang utang na loob. Malapit ka nang mamatay. Matigas pa rin ang iyong panga.
Hindi ko maintindihan kung bakit lahat ay laban sa akin. At itinutulak ako sa kamatayan. Tingnan mo ang itsura mo ngayon, baliw ka. Baliw ako. Dahil sa inyo. Ang industriya ng aming Chen Group ay nabangkarot. Ang yaman na dapat sa akin, ang babae ko. At lahat ng sa akin, nawala. Chen Jiahao, ikaw mismo ang may masamang hangarin. Kaya inililipat mo ang problema sa iba. Ganito lang masisira ang iyong buhay. Ako, si Chen Jiahao. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganito. Dahil sa inyo. Wala akong pakialam kung masira ang buhay ko. Sisirain ko muna kayo. Ito lang ang magpapalimot sa iyo sa mas malalim na hukay. Nandiyan ka pa rin, nagsesermon? Akala mo ba, ikaw ay makatarungan? Sa tingin mo ba ang iyong sinasabi? Katarungan ay magwawagi sa kasamaan. Tama ba? Basic Q. Dilat ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Ito ang kalagayan ninyo ngayon. Chen Jiahao. Ikaw, ako si Bai Zikyu, nanunumpa dito. By ZQ, nagkukunwari ka pa rin. Walang utang na loob. Haugish, pwede na ba akong maglaro? Hindi na ako makapaghintay. Anong nagmamadali? Hindi pa ako nakakapaglaro. Sej. Haugi muna ang maglaro. Maliit na babae, lalo kitang nagugustuhan. Huwag mo akong hawakan. Sotsuifi. Ang lakas pa rin ng dating. Huwag kang lalapit, babalaan kita kung gagalawin mo ako. Pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundo. Sotsuifi ha. May araw ka ring ganito. Suifei, nakakainis, hindi ko mabuwag ang lakas ko. Dahil sa gamot na dumunsan. Ang takot mong itsura, talagang. Lalo kitang nagugustuhan. Bayaw, tulungan mo naman si ate. Buwagin ang lakas ng damot. Hutu. Gusto mo ring sumali, di ba? Sutsuir, ibibigay ko sa'yo. Salamat, Haugi. Sutsuir, di ba ngayong araw, siguradong. Masaya ka sakin. Hutu, sumunod ka kay Haugi. Hindi ka pababayaan pagkatapos nating magsaya. Tatawagin natin ang mga tropa. Sama-sama tayong maglaro. ZQ, tulungan mo ako. Bayaw, mag-isip ka ng paraan. Anong magagawa niya sa palabas ngayong araw? Ang pangunahing gawain niya, maging manunood lang. Ngayon, hindi lang hahawakan ang babae mo sa harap mo. At wala kang magagawa, kundi manood ng walang magawa. Hayop ka, talagang baliw ka. Gusto ko ang nararamdaman mo ngayon, ano ngayon? Gusto mo akong saktan, patayin, di ba? Halika, ayan na. Sino yang walang malay, Hutu? Kuya, Hindi ako huli, di ba? hindi katatapos lang magsalita ng huling habilin ng kontrabida. ZQ, nailigtas ko na ang iba. Tungkol naman sa hayop na ito. Sandali, ikaw si Bike Xiaoran. Nagbalat kayo na ako, nakilala pa rin. Mali ang pagkakilala mo, dalaga. ZQ, itong hayop na ito at ang natitirang bagay. Ikaw na ang bahala, alis muna ako. ZQ, kanina, natakot ako. Bayaw, gusto ko rin ng yakap. Basic Q. Chen Jiahao. Kahit paano, ikaw ang panganay ng Chen Group. Kahit paano, matagumpay ka sa negosyo, mayaman ka. Ngunit bakit puno ka ng kasamaan, kinamumuhian ng marami? Ginawa ko ang lahat ng masamang bagay, at lahat iyon ay dahil pinilit ninyo ako. Sabihin ko sa inyo, kung papatayin ninyo ako ngayon, magkakamatayan tayong lahat. Ang iyong mga ninong at ninang, ang iyong tiyuhin sa pagtuturo na si Zhao Wendao, at sina Su Zizi at Su Yihan. Napakaraming tao ang magiging kasama ko sa kamatayan, sulit na ako.
Bakit kayo ay walang nangyari? Chen Jiahao, akala mo ba dahil may pamilya kang Jiang Hailin, maaari mong takpan ang lahat? Sasabihin ko sa iyo, ngayon ang pamilya Chen ninyo ay tuluyang nagwakas. Ihan, kayo ba ay ligtas? Ligtas kami, si Ginoong Long Wu ay ligtas din. Sinisikap pa nilang akitin si Daffy, ngunit ngayon ay nahuli na namin silang lahat. Daffy, ano ang nangyari sa aking mga magulang? Ligtas silang lahat, kasama ngayon ng aking mga kasamahan. Paano naman ang aking guro? Ang iyong guro ay napakatalino. Wala talaga siyang nangyari. Nagkukunwari lang na nawalan ng malay. Yemi, ang matandang ito. Pero mabuti na lang at ligtas siya. Chen Jiahao, Huwag mo akong patayin. Ginoong Bai, Binata Bai, Lolo Bai. Nagkamali ako. Nakikiusap ako sa iyo na bigyan mo ako ng isang pagkakataon. ZQ, hindi dahil mahina ang loob ko, pero... huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin ang pagpatay ng tao. Ihan, ipasok siya ng iyong mga tauhan sa bilangguan. Gusto kong makita sa ganitong kalagayan. Ano pa ang kanyang mga koneksyon? Anong koneksyon ang mayroon siya? Di ba at? Ngayon ay ipapaunawa ko sa kanya. Ang kapangyarihan namin bilang mga tagapagpatupad ng batas ng mga mamamayan. Xiao Zhang, Narito. dalhin ninyo sila. Opo. Ayos na ang lahat. Hindi ba dapat tayo ay magdiwang? Siyempre, dapat tayong magdiwang at sa parehong oras. Dapat din nating pag-usapan ang kasal ni ZQ. Hindi ba kinansela na ang kasal? Sino ang nagsabing kinansela? Narinig ko mismo mula sa aking katulong na si Xiaoli na ang babaeng si Suksufei ay talagang pakakasalan mo. Ito ang iyong mismong sinabi at sa aking telepono. Mayroon pa akong recording. Hindi ito ay. Ate, niloloko mo ako. Kinansela na ang kasal. Hindi dapat yon maging batayan. Tama. Hindi ito mabibilang. Sinabi ni ZQ na ang gusto niya talaga ay doktor. Third sister, nahawakan pa ako ni ZQ doon. Hindi ako yon. Inagaw pa ni ZQ ang aking unang halik. Kailan nangyari yon? Sige na. Sigilan niyo na ang pag-away. Kailangan ko pang dalhin si ZQ sa presinto. Sige, tara na. Hay, hoy. Gusto ni Ihan na siyang lang ang makinabang, mga kapatid, habulin natin siya. By ZQ.